kinakabahan ako sa episode na to, pare. Kasi... Shake, rattle, and roll, pare. Artista yan. Baka din may IMDb page na ako. Kasi sa episode na to, usually kasi nakikita nyo kung nagluluto. May papakita pa rin ako mga putahe, pero luto na sila. Papatikim natin yan sa bisita. Hindi, ako nagluto niyan. Ito yung mga nagluto, oh. Pakita Ito, mo. ayan, oh. Yan yung mga nagluto. Dalawa. Yan. Ito yung isa. Bakit nga ba wala yung dalawa? Nasaan Oo, yung ba't dalawa? namin wala yung dalawa? Yung isa, sakto nakalib. Yung isa, nanonood ng Bini. Isa, nakalib, manonood ng Bini. Yung isa, emergency, parang bibiyakin na ata yung tiyan ng asawa. Ewan ko, yan, bubu pa, di ba? Anyway, yung mga bisita natin, imbis na ako yung makikita nyo magluto, sila yung magluluto para sa akin. First time yun. First time yun, pare. At syempre, sila rin ang unang-unang banda na na-invite, pare, dito sa kusina ng ninong nyo, di ba? Please welcome, Lola Amor, pare. Woo! Yan! Kamusta, pre? Okay naman. Kanina pa sila dito at pinapanood nila akong magluto. Nakita nyo ba ako maghugas ng kamay? Yes. Hindi. So, basta, ikat nyo na yung naghugas ako kasi ina-expect ko sasabihin nila, yes eh. So ngayon, bago sila pumunta dito, nagtanong muna ako, mahirap ba talaga ang buhay? At malungkot ba talaga ang buhay? Nabuhay ba tayo para masaktan? Pero bukod doon sa tanong ko, tinanong ko, ano ba yung mga paborito nyong ulam, di ba? Hi, Ninong Rai. Hello, Lola Amor. Yes. Sabi mo, di ba, gusto mo gusto mo interview, tapos paglulutuan mo kami. Ang naisip namin na dishes are sinigang, Bicol Express, tapos ito embutido kasi sa banda, divided kami, hindi kami yung half, hindi mahilig sa embutido. As in, ayaw talaga sa embutido. Pero yung other half, gusto namin. So, gusto rin namin try natin ma-convince yung mga iba na ayaw sa embutido na magustuhan ng embutido. Tapos, of course, kinilaw, tsaka sisig. Yun yung mga options namin. But aside from that, pinag-iisipan na rin namin na what if we try cooking for you as well? Pero yung mga recipes namin will be more of mga dorm recipes. For example, meron kaming, yung ginagawa ko nung college, lagyan namin ng sinigang mix yung rice cooker. Tapos, yun, may sinigang rice ka na. Tapos, lechon kawali na lang or something else yung ulam mo. So, hingin ko pa yung ibang examples nila. Pero, yun, let me know if you're down to do that as well. So sabi ko, sige, lulutuin ko lahat yun at ipapatikim ko sa kanila. Pero yung mga niluto ko para sa kanila, hindi yun pangkaraniwang Bicol Express o sinigang. Yun yung mga nilaro natin na putahe na lumabas sa isang vlog, pare. At ito yung una. Bicol Express, Lumpia Shanghai, pare. Suka ng kamatayan. Sino sa inyo yung mahilig talaga, no? Mahilig talaga doon sa Bicol Express? Ako. Ikaw. O, tikman nyo na, sabay-sabay, pare. Kinakabahan ako. Oh, may suka ng kamatayan dyan. Isawsaw nyo. Sir, briefing lang po. Ang masarap lang ha. Wala pong sasabihin hindi masarap. Masarap Wala lang. po, ah. Ang galing mo, Ninong Rai. Ang galing. Sir, kapag meron po kayo sasabihin hindi maganda, sabi po ng mama ko, tahimik na lang po tayo. Kaya pag dikitingin yung mga Shanghai nyo, ay sali ako. Nagdidikit na kayo ng Shanghai. Sali ako, pre. Oh. 1, 2, 3. May napaso doon? Actually, hindi siya mainit. Maano siya? Maanghang siya. Hindi siya mainit. Kamusta? Sarap? Okay ba? Okay din yung anghang. Uulitin ko. Masarap ba? Paki-edit yung mga simangot nila. And ayun, giniling ang ginamit ko dito imbis na yung mga chunks ng baboy. Na... Bakit? Ano problema sa baboy? Grabe tumatawa si Victor. Bago ka lang, par! Sa harapan ng Lola Amor! Pagpasensyahan nyo na. Oo. So, ang niluto ko sa kanilang putahe ay 5. Nakaisa na tayong okay, di ba? So, isa pa sa sinabi nilang masarap daw, na gusto daw ng band ay sinigang, pare. Oo. So, gumawa kami dito ng sinigang sa strawberry, pare. So, ipe-prep ko lang ng konti, tapos tatawagin ko kayo, kainin nyo muna to, pare. Pangalawang dish natin, pare, ay strawberry sinigang. Ito nga, di ba? Beef sinigang siya, tapos strawberry yung pampaasim namin. Ako ata yung kauna-unahang tao na bumili doon sa nagtitinda ng strawberry. At sinabi ko sa kanya, yung maasim ha. Ako ata, kasi lahat nahanap matamis eh. Ang nakakaasar, ang dumating na strawberry sa amin, matamis. Kung kailan naghahanap kami ng maasim, pare. So, ang ginawa namin, dinagdagan namin ng Nor sinigang mix, pare.
Baka di nyo alam, meron din silang project with Nor, Sinigang, di ba? Napakaganda nun, pare. So, eto na siya. Binigyan ko kayo ng mga individual na para makain nyo na maayos. Baka magsabay-sabay kayo humigop eh. Medyo awkward yun. Ito sa akin. Kutsara ko. Okay. Tikman nyo na, pare. Tikman nyo na. Ay, hindi ako nakadikit sa sinigang nila. Sayang. Sige, tikim. Pakulit lang po, masabi po na pagaling mo ni... Ang galing mo, Ninong Rai! Ganun dapat, ha? Ganun dapat. Kung gusto nyo sumikat, ganun dapat. Ha? Ganun dapat. Sir, sikat na po yan, sir. Ay, ganun ba? Sikat na po. Sorry, oh. Malambot yung beef. Malapit na maubos yun sa akin. Malapit na maubos yun sa'yo, pare. Huwag kayo mag-alala. Sa inyo lahat yan. Di ba? Wala tayong ititer dyan, di ba? Tapos yung mga gulay natin dyan, niluto natin isa-isa tulad nito. Yung sitaw natin, pritong sitaw. Marami dito sa team, hindi ko makain ng sitaw. Hindi pala marami, isa lang siya at para siyang si Alvin yun. So, sinigurado ko lang na makakain yung gulay. Pati may care din kaming binigay dun sa gulay, pare. Okay naman sa inyo? Gusto nyo ba maglabas na tayo ng kanin? Oo naman. Oo, sige. Natuwa naman. Pwede naman mag-take out, no? Pwede, pare. Pwede. Ba't kami bawal mag-take out? Ba, chat ka ba? Oh, iba! May IMDb page din ako! Pasa ako sa Netflix! Oo nga pala. Tsaka meron kang may page yan. 24K followers yun. Ilan na ba? 34 na. Ay, 34 na! 34K. Ito, para sa inyo talaga yan. So, ilagay na natin yan doon. Tapos, pe-prep ko na yung pangatlong dish natin. Siguro, tayo? Gusto yung magpansit? Oo. Pansit. Kasi ang request nila ay sisig, pare. Sisig. So, gagawa tayo ng sisig pansit, pare. Diba? O, sige, gawin na natin yan. Sisig pansit, pare, na I think ginawa natin to bin sa isang Nor episode. Tama ba? Parang gano'n, no? Kundi ako nagkakamali, di ba? So, eto na. Tikman nyo. Actually, eto lang talaga yung sa kanila. Ito amin to eh. Sige, tikman nyo na. Cheers! Wala akong... Patigit yung pansit ko sa pansit ko. Yan. Isang lasa yung sisig. Diba? Siya, crispy pa rin. Yes. Kaya ko siya niluto ng last minute. Sabi po yung lines niyo. Yung lines nyo po, pakisabi po. Ang galing mo, Ninong Rai! Kita naman po, walang peke. Wala. Talagang pawang katotohanan lang. Dagdagan ko na. Kanina tigto 250 kay 300 ko na. Natutuwa ako. Ha? Salamat. Amiga pa ready na yung namin, yung take out doon namin. Uy, hindi walang take out. Ito lang talaga. Pero kamusta? Masarap naman? Masarap. Kamusta? Yung totoo. Yung walang 300. Okay yung asim. Okay yung asim niya. Yan. Yan. Di tulad ko, no? Hindi ka naman Asim na nako. Drell, tikman mo to, Drell. Oh, dito ka. Halika dito. Anak na. Oh, di ko mo. Drell to yung Tingnan mo. Uy. Huli namin, text namin. Ay, si Ninong Ray, oh. Sige, ako. Uwi na ako. Kuya Rai ka lang. Uwi na ako. Alis na ako. Madali, try nyo. Akin na yan! Yun, so nagustuhan naman nila. Meron pa tayong isa na nirequest nila. Sabi nila, kilawin, pare. Ay, dalawa pa. Tapos may isa pa mamaya sa dulo. Oo, tama. So yung gagawa ko kayo ng kilawin. Ang kilawin natin ay kilawing salmon na may latek at suha, pare. Gawin ko muna. Ha? Kaya mo ito, chef. Kaya ko ito? Ano ko, jumbo hotdog? So ito yung kilawin natin. Hindi pa talaga siya kilawin, kundi collection of ingredients pa lang siya sa plato. Ito yung pangkilaw natin. Typical na suka lang to, na nilagyan ko ng latek. Coco jam. Natutunan ko to kay Chef JP sa aksidente nangyari nung nagluluto kami one time. Akala niya, tamarind paste. Latek pala. Tapos ang sarap ng kombinasyon, pare. So ibubuhos natin yan dyan. Ayoko kasi ng kilawin na lutong-luto, pare. Yung lutong-luto na sa suka. Ayoko nun eh. Gusto ko fresh. Parang dressing lang yung niya, yung suka niya. Tapos, meron tayong gata, pare. Magic na. Huwag mong sabihin kung saan galing mo. Wag. Ang hirap kunin yan, pare. Tatlong araw natin. Oo. Tapos hahaluin lang natin. Kung ano po yung iniisip nyong gata, yun po talaga yun. Okay. Yan, hinalo lang natin. Get one and pass. Pag may suha, durugin nyo. Paputokin nyo sa bibig nyo yung suha. Minsan masarap din may pumuputok sa bibig eh. Ha? Sabay-sabay natin. Ay, pagdikit natin mga isda natin, pare. Cheers! Patikit sa isda nyo. Sabay-sabay tayo, pare. 1, 2, 3. Ang galing.
Wala pa! Hindi siya overly sour. Medyo rounded yung lasa niya ng konti. Yung ginamit ko dyan, usually pag may umami kang nilalagay, medyo nagiging rounded yung mga sharp na asim. So patis yung ginamit ko, hindi asin. Kaya may ganon. So, wala siyang anghang, bilang respeto kasi baka mamaya hindi kayo masyado mahilig sa maanghang. Pwede man tayo magdagdag, may sili dyan, katayin nyo na lang pagkasubo nyo, di ba? Kung gusto nyo. Pero kamusta? Rounded. Na pwede pala yung latik sa... Oo. kanila. Ako rin kasi hindi ko naman gagawin yun Kundi lang talaga nagkamali o na-aksidente yung kay Chef JP. Hindi rin na malalaman pare-pares, di ba? So itong dish yan, culmination ng mga life experiences ko yan. So kamusta naman yung life experience ko? Okay yung putok ng suha sa bibig. Yo, di ba? Pag pumutok yung suha sa bibig, yan yung sinasabi ko. Oo, sa bibig ko rin. Sa bibig ko rin. May suha pa ba dito? Ang galit na si manager. Tama na daw. Behave na daw, boys. Dami nagputukan sa bibig ko, sorry. Okay sa inyo. Okay sa inyo. Meron pa tayong last, pare. At yung last natin ay embutido. Ngayon yung embutido na to, sinabi nila kasi apparently ang embutido ay contentious sa grupo nila. May mga may ayaw, may mga may gusto. So hindi ko muna inartehan yung embutido. Ang embutido sa amin, i-steam ko dapat. Tinanong ko kayo kanina, tinanong kita kanina kung nagke-ketchup ba kayo sa embutido. Sabi niya, yung pan drippings lang daw ang sausawan nila. Ay ko, ha? Bakit may pan-drippings yung embutido nyo? Ano yun? Yung pala binibake yung embutido nila. So nag-bake ako ng embutido, pare. First time kong ginawa yan, pare. So ipiprep ko lang, pare, tapos kainin natin yun na yung last dish natin. May narinig ako dito sa mga te. Busog na daw sila. Busog? Wala. Pre, safety officer ko yan. Kalma mo lang. Diba, sabi ko sa inyo, 300, bawal mabusog ng 3 araw. Diba? Actually, yung pansit pa lang busog na ako kanina pa. Ba yan? Ay, kanina ka pa busog. Ganon. Pwes, tikpan mo to yung embutido ko, pare. Hindi, ito, ang tinutukoy ko embutido ay ito. Ito ay simpleng pork and shrimp embutido, pare. Get one and pass tayo. Simple lang yan. Done well, walang extenders or anything, walang kahit ano. Kakaiba dito, ito sausawan natin. Ito ay sarili kong gawa na shrimp ketchup. Basically, yung shell na ginamit ko dito, shell ng hipon na ginamit ko dito, niluto ko, tapos nilagyan ko ng tomato paste and kung ano-ano para maging ketchup siya. So, base natin yung shrimp stock natin, di ba? Binake natin siya and honestly, mas maganda palang mag-bake ng embutido kaysa mag-steam. May natutunan ako. Ganda ng texture, pare. Yung style ni yung totoong Lola Amor. May totoong Lola Amor. Tusukin nyo na yung embutido ko, tapos isausaw nyo sa ketchup ko. Okay. Oh, ito. Yan. Magdidikit yung mga embutido. Teka, kakamayin ko yung embutido ko. Yan. Nasausaw nyo dyan. Yan. Ay, sorry, nagdikit yung embutido natin. Sorry. Okay, cheers. Sa banda, hati kami sa sa opinion namin sa embutido. Itong number 1 hater ng embutido yung manager namin. Mika, halika dito. Manager, halika dito! Mukha ka dyan. Hindi na ako hater, convert ko na. Na-convert ka na. Convert ako. Lunukin mo muna. Dahil sinasabi, di ba nilulunok eh? Lunukin mo. Okay. Ang sarap. Yan! Okay. Masarap talaga siya. Dinig mo yung ketchup. Nag-ketchup ka pala. So, sino yung allergic sa hipon dyan? Ito, Andrel. Tara dito! Wag! Joke lang. Isa pa kami guys. Gabs dito. Try mo. May nakapagsubo na ba ng embutido sa'yo, sir? Wala pa. Susubukan kita ng embutido. Pwede kang pumikit? Ano, masarap ba? Masarap, sir. Sorry. Tone is everything. Sorry. Ulit. Mali ako doon. Akin. Ano, para sarap ba? Okay. Sarap par. Ulitin natin to, ha? Okay! Diba? So ngayon, tikman na nila yung mga... Hindi ka pwede umalis dyan, ma'am. Diyan ka lang. Natikman na ng Lola Amor and management. Ang niluto natin para sa kanila. Pero kasi, sabi mo sa akin, pare, gusto niyo akong paglutuan. Yes. Oo. Yan ang gusto ko. Kailan may huli may nagluto para sa akin, pare? May sakit ka ata, di ko. Hindi ko alam. Siguro huli nagluto para sa akin si... Tama. Ano, parang
Ay, hindi ka pala nagluluto eh. Hindi, nagluto yun. Ang sarap nga eh. So yun, sige, kakain muna sila and excited ako para sa lulutuin. Dahil balita ko, eto daw ay ano, talagang sobrang special. Malang Michelin ang lulutuin nila. Oo, pare. Oo. Sobra. Kaya, sige pare, kain na talaga kayo. Thank you. Okay, at dahil Ninong Rai, pinagluto nyo kami. Oh, dito lang ako. Dito lang talaga ako. Kasi sila magluluto. Hindi ko sila tutulungan whatsoever. Sinasabi. Ay! Sige na nga. Sige, pag kailangan nyo. Sige, ano ba lulutuin mo? Okay, dahil pinagluto nyo kami, magluluto rin kami para sa'yo ng mga, hindi kasing sarap ng mga niluto mo. Pero ito yung mga niluto namin nung nasa college pa kami. Yung pang dorm, yung Ay, gusto ko madalian yan. lang, oo. Ito yung pinaka-paborito ko niluluto pag wala na akong budget. Ayun, so una, ito, favorite ko, sinigang rice. Sinigang rice? Main ingredients, sinigang, tsaka rice. Sinigang mix saka rice? Oo, yun lang. Ay, masarap yun. Ano sinigang mix ba yan? Oh, syempre. Nor sinigang mix, di ba? Oh, sige, gawin nyo na. Dito lang ako. Par, kailangan ba yung daliri sa pagkanta? Hindi na. Hindi naman. May mic stand naman. Okay. Go Pio! Tago ko na to. Put this in my room. Ilan ba yung lulutuin nyo? Tatlo. Ayun, o sige, ano ba yung, habang ginagawa mo yan, meron ba mag-i-introduce nung susunod na dish? Jeff, go. Pag chicken ata tawag sa amin dyan, pre. Instant noodle fried chicken. instant noodle fried chicken. Instant noodle fried chicken? Ito naman, itong sunod na recipe. Pag may bisita ka, pero wala kang time magluto. Wala kang time, pero meron kang budget. Oo, konting budget. Oo. Ang gagawin mo, bibili ka ng fried chicken sa labas. Oo. Tapos kukunin mo yung, kahit anong instant noodles meron ka sa bahay, kukunin mo yung mga paketa, halo mo lahat, tapos lalagay mo yung chicken dun sa isang Tupperware. Tapos, shake mo lang. Ay, hindi ko pa natitikman yun, ha? Yun, ha? Hindi ko pa natitikman. O sige, hiwain mo lang yan. O sino gagawa nun? Jeff! O sige, gawin nyo. Si Tim dyan. Ayun, si Tim. Okay na yan. O, anong kailangan mo next? Tulungan kita. Tapos, Bigas. Bigas. Hugasan ko to? Yes. Hindi rin hugasan to eh. Hindi, hugasan ko. Di ba, yung next lahat? Tatlong tao talaga kailangan dito. Sige, mix mo na lahat. Yan. Ano na nangyari? So, ito, hahaluin nyo. Kutsara. Regalo kayo kutsara. Maraming chicken eh. Yan, okay na yan. Sir, pwede bang microwave? Pwede rin. Pwede rin? Yun. Chef, pinagbubugbog mo sa akin. Sali ako. Uy! Can you microwave this? For how much minutes? 73. 1 minute lang, 1 minute. Oh, yun. Nilagay mo na yung sibuyas at ano? At yung... Kamatis, oo. Kalahati ito. Kalahati. Oo. Wala sukat. Nung huli ako nagsukat, nalungkot lang ako eh. Ngari, gagawin mo na, no? Gagawin mo na. Siyempre, lalagyan natin ng Nor. May gano'n na, yung Nor, dadalo sa buong katawan mo. Nor. Sinigang mix pa. Ganon. Zoe, wala ka kasi may hawak si Jeff. Yo! Tigilin na natin to, baka palitan ako ni Nor. Okay na. O, pili kayo dyan. Anong kailangan mo dyan? Nahiya pa, medium pa yung kinuha. Eh, paano kung yan lang meron sa dorm, di ba? Paano kung eto lang? Oo. Teka lang, pre. Huli atang ginamit to 4 years ago pa. Teka lang. Magpapapansit si Sir, ah. Okay. Eto. Mainit na to, pre. Kailangan nyo ng may cover, no? Kasi akalugin nyo eh. Ako, dati ginagawa ko dyan sa t-shirt lang, ginaganon ko na lang. Paano titimplahan niya? Kayo nakakaalam niyan, pre. Anong... okay. So lahat ng packets kanina, minix namin. Ano ka ngayon? Gusto ko yun, ha? Coveran ba to, sir? Sali ako, sir. Sa pag sir, daming sauce eh. Yan. Sabay tayo. Parang may tata. Tayo apat. Ay, gusto ko yan. Ay. Gato. Okay. Okay, 1, 2, 3. I love you. Okay na ba to? Check natin. Wala, nadurog yun. Ganyan ba dapat, sir? Nadurog yung manok. Sir, marunong akong maghiwa. Hindi ako marunong magbuo, pare. So, plating na natin yan. Di ba? Penging plato. Ay, ito, para saan to? Ano to, snack? Ano ba to? Yan, para yan sa, siyempre yung pancit canton. Hindi Sa natin pancit. masayang yung
Yung noodles. Noodles. Ah, so titimplahan nyo pa yun? Timplahan pa, oh. Pagod ako, pare. Parang inasma ako dito. So, ganito talaga yung mga authentic na luya makikita mo sa dorm. Oh, hindi talaga kami pumili ng fresh. So, ipi-plating na natin to. Habang nagpe-prep ka dyan, sir, ha? Plating na natin to, ha? Ho! Alauna. Alas 2. Alas 3. Ganito na lang, sir. Eto na ang ating first dish. Okay na. Okay. Nakakaisa na tayo, pare. Nakakaisa na. Dito ako pinaka-excited, pre. Dito ako pinaka-excited. Pakuloy muna. Parang dami ng pansit natin, sir, ha? Sinong santo ba ang pinagpipistahan natin ngayon, sir? Tingnan natin sabay-sabay. Mas mabilis yan. Naalala niyo ba nung pinakawalan ni Ashi Butterfree? Pwede ka mag-vlog, sir. Pangalan mo, Ninong Lola. Ninong Lola. Ano to, sir? Rice vinegar. Rice vinegar! Walang gato sa dorm namin! Walang gato sa... Saan ka ba nag-dorm? Sa Japan? Ano ba? Ay, medyo kumukulo na. Ah. Sure ka. Tinan nyo mabuti. So, sir, ano yung ginawa mo, sir? Niluluto yung... Noodles. Kunyari, show mo to, tapos ako yung makulit na host na nagtatanong. So, bakit nyo po pinakuluan yung noodles? Para luto eh. Ah, ang galing naman, chef! Ang galing! Eto, teka lang sinusubukan ko i-figure out yung ginagawa niya. So, eto, ay titimplahan nyo nitong mga to. Ano ka? Ay, kailangan bowl. Bang! Ano hinahanap mo, pre? Ay, sorry, bowl. Gusto mo 2 bowl? Oh. Ay, si stir fry pa! Gusto mo mag-wok, pre? Pre, ito, wok natin. So, ilalagay nyo yan dito sa wok. Sir, parang first time. Bowl muna. Sir, parang mali yata yung nakuha mong kawali. Hindi, tama lang yan. Tama lang ba to? Tama lang. Okay. Kulang pa. Ganyan kasi sa dorm. Ganito sa dorm. Sir, ganito rin ba sa dorm? Hindi kasya sa lababo yung ano? Ay. Yan. Ayan na. Asisihan ko lang, sir, Yan. Kasi konti na lalabas sa tanas, Bakit? Sir, nasusunog na yung bawang, sir! Ayan na. Eto, magtotos, Mukhang mawawalan po tayo ng pagkain. Oh my God. Ito. Marunong naman, Gusto ko. Parang gusto sa apoy eh. Gusto namin yung fire. Gusto yung makita ng apoy. Step back. Ay, hindi ba? Ayaw. Tsaka huwag na masyadong magiging mamantika yung pagkain, pre. Pero sir, pag walang rice vinegar, pwede bang normal vinegar? Pwede yung normal vinegar. Kakaiba to. Local yan. Kakaiba to, par. Pre, ako legit Eto maaring alam ko lasa. Sinigang rice. Yung fried chicken, medyo na-figure out ko na rin kung ano yung lasa. Hindi ko alam yan. Okay na yan, pre? Okay na. O, pa-plating. Ay, teka, ito pa pala. Chili oil, chili garlic pang siomay. Paano ka nakakahin ng chili garlic kung hindi ka bibili ng siomay o bibili ka na rin? Meron ako sa ref. Ref ang dorm ko. Uy. Pre, hindi ako para matawa. Ganyan din ako mag-plating. So, nakakadalawang dish na tayo. Asan yung isang dish natin? Para magician's hat pala to, pre. Ay, social, Ganun pa rin, sir. Ganun pa rin. Ganun pa rin, sir. Hindi, okay lang yan, sir. Bisa masarap madurog. Kaya mo bang pagandahin yan? Pre, alam mo, dalawang alog na lang. Chicken sandwich na to, Meal pala yun. Oo. Hindi po ako may gawa niya, pero kung masarap po, yes ako po. Ba't nakatingin kayo lahat? Bumuka lang ako, Pikit kayo, sir. Konti pa. Medyo ayaw pa ni Duterte dito. Nagbabato pa. Nanala natin konti. Tapos, excite na ako Gusto ko nang tikman to. Mamaya na, magbibigil muna ako. Gusto ko sabay-sabay natin kakainin yan So, ang ginagawa nyo ba dyan? Pag naluto nyo lahat, nilalagay nyo ba sa isang tinapay lahat yan? Pwede. Ngayon ko lang naisip. Masama yung kanin. Pero nagbago na siya. Hindi na nagbabato. Yan. Okay. Ako na magsasandok, Pare, tingnan mo yan.
Diba? Pero tatakpan ko yung ano ni Chef. Ano niya, yung plating niya. Pare, anong tatawag niyo dyan? Combo ni Lola? Kumbo ni Lola! Paano gagawin natin dyan? Pare, tikman na natin yan. Okay lang ba? Siyempre. Oh, pero bago yan. Jerome, sumo ka muna. Konti lang. I'm falling asleep to all the peace that you keep. Still trying to waste some time. Yeah, trying to lose your mind. Trying to lose your mind. So ito, typical na sinigang rice. Masarap to. Ginawitan natin ng Nor sinigang mix yan, di ba pare? Masarap to! Okay to! I mean, ako natikman ko na yan, di ba? Yung, paano ba tikman yan, pare? Ay, ganun pala. Ay, So, oo. perfect bite. Yan ang perfect bite. Turo mo ng perfect bite. Papakita ko kayo ng perfect bite ha. Sige, subo mo yan, pre. Subo mo. Survive, di ba? And eto ang pinaka-curious ako. Wala itong timpla. Bakit yung flavor packets niya. Usually kasi, pagka may ganun, kahit ano nang ilagay mong karagdagan, may baseline na siyang sarap. Eto, wala, pare. Lahat kayo nakatingin eh. Gagawin ko to, pre. Tikman nyo. Pre, sige, tikman nyo ha. Explain ko lang kung bakit siya masarap. May tamis galing sa peanut butter. Kaya pala, talagang sabi niya, yung matamis sa peanut butter. May alat galing sa toyo. Kanina naglalagay siya ng toyo. Ang dami. Nagulat ako, ang dami. Wala nga pala nung yung panimpla. Doon lang manggagaling lahat ng alat, di ba? O syempre, yung chili garlic, alat, tsaka bawang, di ba? Ang sarap, pre. No joke ah. No joke. Di ba? Ang galing. Manager, liga dito. It's good. Ay, masarap ba? Ay, oo nga. Oo. Di ba? Ang galing ha? Ang galing, pre. Ang galing. Ngayon, etong manok, kung gusto mo yung brand ng Pancit Canton, at kung gusto mo yung brand ng manok, masarap yan. Di ba? Tsaka maganda dito, malambot na parang pinanguya mo na sa iba, di ba? Sa Giant eh, di ba? Sa Giant. Pang Lola! Di ba? Ang sarap. Pare. Pare, legit ah. No joke. Masarap siya. Pero pinaka-nagulat talaga ako doon sa noodles. Ganun lang. Hindi masyado. Nung may bumagsak na pusa sa amin na 6 paa yun. Nagulat ako. Gulat talaga ako doon. Pero ito kasi noodles lang siya na ang galing ha. Matanong ko lang. Saan ang galing yung lintik na yan? Paano mo na-invento yan? Hindi ko alam eh. Nanonood lang ang mga contents. Naisip ko na, pwede rin May bubulong lang ako ah. Ang paparitsa iba. Invento mo yan. Hindi. Dala ng gutom. Pero legit pre, masarap. Try nyo yung perfect bite. Try nyo. Oh, ano pakiramdam? Para sa kanya, gusto niya pa. Ang sarap pare ah. Legit ah. Nag-exercise mo, it needs adjustment. Pero it's there. Parang titimplahan mo na lang to taste. Pero yung yung base niya, ando na. Kung ako, dadagdagan ko pa ng konting peanut butter pa. Ang sarap niya eh. Ang sarap ng peanut butter. Hindi ko lang alam kung gagana dito yung creamy na peanut butter, yung imported. Ito perfect to kasi kailangan yung tamis pre. Kailangan yung tamis. Ang galing ha. Parang lupit mo. Thank you. Thank you sa inyong lahat. Thank you. Salamat at pinagluto niyo ako. Gusto niyo bang malaman talaga kung sino si Lola Amor? Gusto niyo ba? Siyempre! Gusto niyo ba? Tara, kwentuhan tayo, sir. Okay lang? Okay lang, kwentuhan tayo. Tara. Thank you. Sir, pag nag-roll tayo, tawa tayo lahat para kunyari, magaang loob natin sa isa't isa. Okay? Wait lang. Okay, ready na. Okay. Tawa.
Sayang mga inaanak, wala kayo. Ang sarap ng kwentuhan namin kanina talaga. Siyempre, andito nga ang Lola Amor. Pero wala akong nakikitang Lola sa inyo, di ba? Baka meron. Baka pwede magpakilala kayo isa-isa. Mauna na sa'yo. I'm Zoe, nag-guitar ako for the band. Hindi ka Lola. Hindi ako Lola. Okay. Unfortunately. Ikaw. I am Rafi, I'm the drummer, pero di po ako lolo. Hindi ka Lola. Ikaw ba? Ako si Pio, hindi rin ako lola, ako yung vocalist. Okay. Ako si Tim, nagta-trumpet, hindi din ako lola. Okay. Ako si Jeff, yung sax. Wala na akong lola. Siya yung... Ako rin! Itanong na, sagutin na natin ang pinaka nag-aalab na tanong. Meron ba talagang Lola Amor? Sino ba talaga si Lola Amor? Meron talaga. Actually, siya yung lola ko, si Lola Amor. Sorry po, Lola, sa mga pinagsabi ko kanina. Sorry po. So, Lola mo talaga siya? Lola ko talaga siya, pero walang U. So, Wala, Amor A-M-O-R, lang, Amor. lang, Oo. Amor, oo. Paano siya naging pangalan ng banda niyo? Actually, ano lang siya. Dati, ang hirap kasi, isa yun yung sa pinakamahirap na task pag nagsisimula ka ng banda, yung isipin mo yung pangalan. Kasi forever na yun di ba? Tama. 8 years na kami na nagbabanda. Oo. Kasi yun pa rin pangalan namin. Never kami nagpalit ng pangalan. May ibang mga banda papalit Pero anyways, nag-contest na lang kami kung sino yung pinaka-catchy na pangalan ng Lola. Oo. Ganon? Ganun lang. Hindi naman siya sobrang... So, talaga nagpaligsahan kayo ng pangalan Lola? Oo. Okay. Ano pangalan ng Lola mo? Lola Nanette. Oo nga. Raining in Manila by Lola Nanette. Sakto lang. Ikaw, ano pangalan ng Lola mo? Lola Baby. Lola Baby. Pwede rin yun. Actually, pwede yun, no? Raining in Manila by Lola Baby. Lola Amor, di ba? Lola Amor. Ikaw, paano Lola mo? Lola Reddy, R-E-D-D-Y. Lola Ready. Parang lolang nagmumotor Alam mo yun? medyo tagilid. Ikaw, ano pangalan ng Lola mo? Lola Lina. Lola Lina. Pwede rin. Pero tama ka nga. Lola Amor nga pala, so nilagyan pa ng U lalo. Okay. So, si Lola Amor ba ay kasama pa natin? Yes. Pero talaga? matanda na siya, 92. 93. Bukas, 93 siya. Talaga? Ay, happy birthday, Lola! Happy birthday! Happy birthday! At dahil po birthday nyo, ang regalo ko po sa inyo, papa-edit out ko po lahat ng joke ko. Pero nagigets ko naman na mahirap talagang magpangalan ng banda. Kasi tama ka, habang buhay na yan. Meron bang bandang nagpalit ng pangalan? Meron ka bang maano sa akin? Meron naman. Nathan Mercury, naging Off Mercury. Season 16, naging SOS. Andito na nga tayo and for sure kilala nyo naman sila. Kung di nyo sila kilala, bukas-bukas nyo rin TV, internet din. Radyo din. Baka internet nyo puro Ninong Ray lang. Na-appreciate ko kayo pero di ba? Bomba. Anong bomba? Kamusta naman yung mga pagkain kinain? Kinain nyo kanina yung niluto ko? Yung Sarap. script lang po kanina ha. Kung Ano ulit yung script? Ang Sorry. galing-galing mo, Ninong Rai. Ang galing-galing. Oh, guys, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing mo, Ninong Rai! Grabe talaga naramdaman ko yung authentic na saya. Salamat. Pero ako honestly yung niluto yung pancit canton, may napulot din talaga ako doon. Bilang matagal na talagang nagluluto. It's good na, alam mo yun, meron pa palang, hindi ko alam yung bagay na yun, pre. Hindi ko alam yun. And tinatanong nga kita kung saan mo napulot yung lintik na yun. Sabi mo, wala lang, naisip mo lang, di ba? Ang galing nun. Simulan natin sa pinaka-umpisa. In the beginning, there was only darkness. Sorry, masyado malayo. Paano nagsimula ang Lola Amor? Actually, dito sa table na to, dalawa lang yung original members. Kami dalawa lang ni Zoe. Tapos yung isa namin kabanda, si Angelo. Nandito pa rin siya sa banda pero hindi lang siya makapunta kasi ngayon med student siya. Nag-aaral na siya para sa board exam. Dr. Amor, oo. Tama. Actually hindi pala. Tsaka may isa pa, si Raymond, umalis lang siya from the band nung April. Recently lang. Tapos yung yung lola niya, second place dun sa Ano pangalan ng lola niya? Lola Juanita. Oh, Siya yung second place. Pwede nga rin, no? Pwede nga rin. pwede. So, nagkaroon na ng transition, nagkaroon na ng evolution, di ba? Nagkaroon ng mga bagong members. Pero paano talaga to nagsimula? Like, typical love story lang ba to na magkakaibigan ng college, nagtugtugan, ganun lang ba? High school, actually. High school? Technically. Technically, ganun? Yeah, technically ganun actually. Kasi ganun yun Sa high school, maraming banda-bandahan. Alam mo yun, natutong mag-gitara, natutong kumanta, nakahawak ng song hits. May song hits pa ba yung mga bata ngayon? Meron
Nakahawak ka ba ng song Naabutan, hits? oo. May nabutan. Nabutan. Ako wala. Kahiya naman ako. Ako doon ako lumaki sa song hits eh. Tapos, ano to, sineryoso nyo lang? Ganun ba? Kasi maraming marunong kumanta, tumugtog, alam mo yun. Pero paano nyo to, paano nangyari na parang, sige, legit na banda tayo at magbubusa ng effort dito. Kasi karaniwan, tutugtog lang at their own time. Wala lang, ganyan, di ba? Medyo may mga ine-emulate na idol nila. Pero how do you become, hobbyist to a musician? Paano nangyari yun? Paano yan? Nung high school, dalawa kaming banda eh. Magkaibang banda kami ni Zoe dati. Magkaaway kayo? Hindi magkaaway, magkalaban. Pero obviously kami yung better. Ay, Kami yung nag-champion. Sila, fourth place sila, fourth place. Who's counting? Sabagay. Tama. Ano kasi nung sa high school namin, uso yung Battle of the Band. Oo. Tapos, doon kami natuto, actually. Very competitive yung style namin, tumugtog. As in, pang show siya. Hindi siya para lang yung hindi siya for listening. Yung training namin. Tapos eventually nung nagsawa na kami sa tunog ng mga banda namin, kasi barkada rin kami. So pag nagla-lunch kami, tsaka recess sa school, ito kaming dalawa ni Zoe, kasama kami sa same Buong lunch. table kami. Oo. Hindi kayo nagsuntukan? Hindi naman. Sayang. Sparring dati. Sparring! Matigas! Gusto ko yan. Anyway. Tapos, di magtropa talaga kayo. Magtrabaho kami. Nag-combine kami para sa isang school event. Yung una namin tinugtog, Yakap sa Dilim. Uy! Kasi yung drummer Ano to? nila, Apo ba to o orange and lemons? Kinda apo-ish. yung Not yun, really. mas Mas Kasi malapit may sa apo. horns eh, diba? Okay. So yun yung sinundan naming arrangement. Kasi dati, yung nagta-trumpet namin ngayon, si Angelo, drummer siya. Tapos yung dati naming saxophone, nung nasa banda ko pa, bassist. So pag kinombine mo, sakto siya. Buo siya. Buo siya, buo. Oo. So yun. Tapos nung college, naisip namin, ang sali kaya tayo dun sa Wonder Band, yung contest ng Carpus. College. Magkasama kayo? Hindi. Yun yung tanong ko. So magkaiba kayo ng school? Oh. Split kami. So yung mga iba naglasal, Oo. iba nag-UP. Wala kayo nag-Ateneo yun. Wala. Medyo malayo pre ha? Malayo yan ha? Mahirap. So ano to, every weekend? Ganon? Paano? Pag kailangan lang, pag may show na Tsaka hindi naman madalas may show dati. Pag nag-start ka pa lang. What do you mean show? Mga gigs? Oh, mga gigs. Bar gigs. Ayun. School event. Baka nandun yung baka nandun yung sagot dun sa tanong ko. Kung paano ka magta-transition into a hobbyist to a musician. Yun ba, tingin nyo gusto ko rin ng input nyo Yun ba, yung nagkaroon ka na ng lakas sa loob mag-perform sa harap ng mga tao? Kasi usually, ako, nag-uukulele ako. Pero hanggang major chords lang, pagka nagkaroon na ng minor, di ko na alam yan. Alam mo yun? Tumutugtog ako sa akin lang. Sa harap lang ng computer ko. Alam mo yun? Pero hindi talaga ako magpe-perform sa harap ng tao. Tingin nyo yan dun ba yun? Paano ka nagiging musician talaga? Like, professional musician. Kasi technically, kapag nag-gig ka, bayad ka na. Tama ba? Not here. Minsan, Not here. Simula, hindi. Nagigig ka na, walang bahay. Ayun. So, parang ka nag-OJT. Oo. Parang ganon. Sakto. Oo. So, para kang nag-OJT para sa isang trabaho na seseryosohin mo. Ganon. Oo. Ganon siya, di ba? So, talagang pinili mo. Sa simula kasi hindi namin siniseryoso eh. Kung ano lang nandun. Kung ano yung tumawag. Oo, kung ano tumawag. Kasi enjoy lang naman namin. Tsaka barkada naman kami. Di naman kami drift apart. In touch pa rin kami. So pag may pumasok na opportunity, gusto nyo, try natin. So yun, magre-rehearse kami. Tapos tutugtog kami on the weekend. Tapos di mo lang mamamalayan na ang dami na palang gigs. Sunod-sunod na pala. Dumadami. Oo, dati, nung start kami, once a month. Tapos on our first year, happy na kami na may 4 kaming gig in 1 month. Ngayon, 4 na yung gig namin, isang linggo. Mga ganun. So, di mo mamamalayan na ganun na pala yung nangyayari. Ano lang, best effort lang lagi. Si Mika, 2018 na namin sinama. Kahit 2016 kami nagsimula. Si Mika yung manager namin. Thank you, Mika. Tapos, siya yung naging siya yung nag-insert ng business side of things. So, yung marketing, like social media, yung mga ganun. Kasi yun yung field niya. Ano siya. Ganon kasi lagi yun eh. Andito yung artist na kaya-create ng art na usually hindi magaling sa business. Hindi alam yung pasikot-sikot ng bagay kasi hindi mo naman pwedeng alam lahat ng bagay eh. So, masasabi niyo ba na si ma'am ay isa rin talaga sa tumulong para marating niyo? Yes. Actually,
yung the way we always describe it is si Mika yung naging sa business side. Si Mika tsaka si Raymond yung dating business namin. Sila yung right brain ng banda Tama. sa business side. Tapos ako yung left brain. Mm. So doon kami nagko-collaborate. Tapos yun lang. Tinuloy lang namin hanggang you gain traction on social media, dadami yung placement sa Spotify, tapos just take all the opportunities you can kasi enjoy ka. Parang ganun. Bago pala tayo magpatuloy, gusto ko lang malaman. Ilang taon kayo? Para alam ko na kung saan ko ilulugar yung mga reference ko. Kasi kanina, yung song hits medyo lumampas sa inyo eh. Ilan taon ka na? 28. 24, 2025, next month. Okay. 28. 24, 24. 26. 26, okay. Kaidaran natin. Kaidaran natin. Nanonood kayo ng Magic Night, Ray Earth, yan, mga ganyan. Kami narito! Oh, yung dalawa, natawa. Yung tatlo, hindi. Di ba? Sa susunod, kailangan kasi nag-briefing na tayo eh. Dapat tatawa kayo lahat sa jokes ko eh. Eto ang daming mga magkakaibigan na banda rin. Kasi nung high school namin, ganun eh. In-attempt ko mag-aral ng gitara, maniwala kayo. Talagang kinailan ng Ragnarok yung buhay ko. Wala ko ibang nagawa. In-attempt ko. Nag-lesson pa ako, kunyari, wala naman nangyari. Anyway, paano to? Kasi usually ganito eh. Pag tumutugtog lang kayo, magbarkada. Siguro lalo sa umpisa, no? Lalo sa umpisa. Magkakaibigan muna kayo bago kayo naging banda. Kasi para sabay-sabay kayong nag-learn eh. Ganun yun. Diba? Tapos, paano kapag naging business na to? Kasi I'm guessing may mga komplikasyon yung bagay na yun. Paano niya hinahandle yung ganun? Kasi kailangan hinahandle yung mga ganyan bagay. Usually, pag lalaki, nagkatampuhan lang, nagkabadripan lang, nagkainitan lang ng ulo. Nawawala yan eh, usually eh. Pero kasi kapag business na ang pinag-uusapan, tapos barkada kayo, may nakaranas na ba kayo ng ganong klaseng komplikasyon? Hindi kami masyado hindi ganun kami mag-handle ng conflict. Saluhan lang ng trabaho, ganun. Kasi this year lang kami nang umalis sa mga day job namin. So, Okay, wait lang. So, nung panahong pinapakinggan ko yung wag na muna natin pag-usapan, may mga day job pa kayo. Meron pa. 20, nasa college pa kami. College pa kami. Alam mo, ganda nung kantang yun, pare. Ilang beses ako pinaiyak. Pero anyway. Thank you. Talaga? So, day job, tapos gig sa gabi? Weekend? So, Pili ka lang. Yung... Kahit weekdays may gigs na. siklib na lang, ganun. sunod na araw. Oo. Kasi late ka nagigising. Okay, so, wait lang Day job, ang lakas kumain ng oras ng day job. Mahina, 8 oras yan. Andali sabihin na 8 oras lang ang day job eh. Yun yung nasa trabaho ka na. Yung ligo mo pa, yung biyahe mo pa, ang laking kinakain yan. Tapos, nagigig pa kayo the side. Ang gusto ko bang malaman, di ba, like, technically recording artist na kayo nun? Noong mga time na yun. Tama ba? Tama bang, yun ba yung term? Yun, di ba? Kasi napapakinggan ko na, pinapaiyak nyo na ako nun eh, noong mga panahong yun eh. Di ko malalaman yan kung hindi, di ba? Ano yung dagdag, kasi yung gig, sige, makain sa oras yan. Para kayo ay maging makilala, like, paano ba, hindi ko kasi alam eh, paano gumawa ng album at paano yan makikilala, paano makakarating sa akin yung mga musika nyo? Ngayon, social media na yan. Kahit sino ba pwede mag-upload sa Spotify, ganon? Kahit sino pwede mag-upload pero kailangan mo maghanap ng middleman. Hindi pwedeng ikaw. Hindi pwedeng Hindi yan tulad ng YouTube na basta ako, may camera, pwede akong gumawa ng videos. Hindi siya ganon. Kasi wala akong parallel sa buhay ko eh. Like, gusto ko kasi maintindihan eh. Akala ko para siyang YouTube na upload ka na ng kanta, baka sakaling mag-viral, baka sakaling may mga ganito. Hindi pala. May ibang proseso pala. Tapos, nung time na yon, like, nakapirma na ba kayo ng kontrata nun? Ganun ba yon sa isang label? Ganun ba yun? Wala. 2020 lang kami nagsimula sa 2020 label lang? namin. Oo. So, nung time na yon, paano ko nalaman? Meron kaming distribution deal with Warner. Hindi siya label, wala siyang management support, wala siyang funding. Pinupush lang nila sa mga mga radio, sa mga playlists ng Spotify. Pinipitch nila para masama doon sa mga editorial, yung mga curated. Alam mo yung mga playlists by Spotify. Yun, doon ipipitch nila. Pero hanggang doon lang yung yung extent, yung scope nila. Hanggang doon lang. Tapos, nasa product na yan, basically. Kung tatakbo siya, nasa kanta na yan kung mag-aano siya. Kung tatangkilikin siya ng tao. Naramdaman niyo ba yung transition? Mula sa pagigig lang hanggang, ito na kayo, Lola Amor. Paano ba yun? Yes and no. Kasi yearly, ang laki ng nagbabago eh. So, from 2017 na 3 lang kata namin, tapos 2018, biglang sumabog yung pwede ba? Sumabog kasi para sa amin ang laki na ng step. Kasi ang late lang namin dumami yung mga listeners namin dahil sa pwede ba. So after that, tuloy-tuloy lang hanggang nag-pandemic. Tapos doon, may mga kanta kami na medyo nag-hit rin. Tapos pagkatapos ng pandemic, Pollen. So every year talaga may bagong
nangyayari. Oo. Na parang nakakalimutan mo, ay oo nga no, 5 years ago ganito lang tayo, 3 years ago ganito lang tayo. Kasi every year ang laki ng jump. Gano'n kayo kabago? Kami ni Rafi, 2 years ago. 2 years. So ano na, assimilated ng mabuti. Oo. Ako, like, sessionist since 2022. Tapos this year, permanent session. Okay. So, inalay nyo ba yung sarili nyo dito kay Lola Amor? Parang gano'n yan eh. Parang isasapi mo yung kapraso ng kaluluwa mo eh. May gano'n eh. Feeling ko may gano'n kasi ano yan eh, musika yan eh. May parte ng kaluluwa mo yan eh. Kayong tatlo, ano to? Yung prior experiences nyo, Sorry, may nauntog po banda doon. Kamusta yung baka magka-boknat ka na ulit, pre. Anyway, nga, yung tanong ko. Ano kayo? Bago kayo napunta dito, ikaw? Dati akong content writer actually. Sa Content writer? startup company. 2 years ka na dito. You're 24, so 22 ka din. Mga 22. Pare. Ako, day job. Actually, still have a day job. So, Paano yun? sa gabi, gig or rehearsal. Tapos sa umaga. Buti hybrid lang yung setup. Hybrid lang, okay. Ikaw, pare. 2 years ago, well, hindi pa actually. Music major kasi ako. Bago ako nag-Lola Amor, may mga small teaching gigs lang na kinukuha ko. And then, yun, one day, sinabi lang ni Pio, uy, kukunin ka namin ha. Ganun na, yun na. The rest is history. Habang nagdodota kami, sorry. Sama ka na. Wala na. Wala ka namang Okay. ginagawa. Okay. Alam ko, nagdodota ka lang buwan. Ay, Kasi- busi mabuhay mo, Jeff. Musicians dito sa Pilipinas, medyo mahirap magka-stable or stability dito talaga. So, well, yun. What do you mean? Anong ibig mo sabihin? Kasi I'm thinking yung demand, or actually kasi pag labas mo ng music school, iniisip mo, magiging performer ako. Depende sa course mo. So, iniisip ko, magiging performer ako. Pero in reality, most likely. Karamihan ng mga kilala ko is pumupunta ng teaching, gano'n. Teaching, yes. Military, gano'n. Military? Oo, military actually. Bakit? Anong... May band sila doon. Ah. Actually, okay nga yung military, if you Yung think marching about it. band. Kasi eventually, magiging tenured ka. Stable yun. Stable na yun. Oo. But then, syempre, kailangan mo matulog sa barracks, gano'n, sa pagda, may training ka, etc. So, ang sinasabi mo, pagka ikaw ay gusto mong maging performer, medyo mahirap maging stable. Kasi parang maghahanap ka talaga ng gigs. Kahit saan. At mag-aagaw ka pa sa mga ibang musicians na kunwari. Major ko kasi clarinet. So, sa isang orchestra, siguro like 3 lang. 5 lang. Pag napuno na yun, wala na. Ilan lang ba ang orchestra dito? Ilan ba yung orchestra? Mabibilang yan. Isipin mo na lang, I'm sure there's more than thousands of saxophone players in the Philippines. Pero kami, pag maghanap kami ng sessionist, 2 lang kilala namin, 3 lang kilala namin. So, ganun yun. It's all about connections. Tapos kung hindi ka well connected, wala kang makakuha ng mga gigs kasi hindi ka kilala. Mahirap makilala as a professional musician na wala namang banda, na wala namang Pag solo ka, parang ganon. Oo. Actually, si Jeff hindi siya masyado magaling eh. Pero kalala namin. Kaibigan lang kasi namin. So, connection talaga. Pwede na. Connection talaga. Pwede na. Oo, sabi nga nila, it's not what you know, it's who you know. Yes. Pero totoo I'm yun. glad I know you. May bawi! Tama. Nung nag-start ako sa kanila, hindi talaga marunong mag-sax. Kasi clarinet. Kasi clarinet ako. And then, inaral ko lang. And then, Siguro sabi mo, hinihipan lang naman parehas. Yeah, of course. Bilang isang taga-pakinig ako, nakikinig ako ng mga kanta nyo, na-enjoy ko. Nakakakuha ako ng ano doon. Saya, syempre. Sa kahit sino naman dito na nakikinig. Pero alam ko personally na pag meron kang nilalagay sa internet, hindi naman ganun kasimple yun. Kapag meron kang isang art form na gusto mo ipakonsume sa maraming tao, minsan nami-minimize lang ng tao yun eh. Si Ninoray nagluluto lang naman yan. Kayo tumutugtog lang naman kayo. Sa amin, ang shooting namin medyo mabigat, medyo mahaba talaga. Hindi alam ng mga tao kung gaano kahaba yun. Pero mabigat ang trabaho namin. Kayo, baka meron kayong, bilang nagkokonsumo ng music nyo, parang ang sarap lang din malaman kung ano yung trabaho, yung emotions, yung bigat na kinailangan yung dalhin para mai-presentan nyo yung sarili nyo. Ano yung mga bagay na tingin nyo kailangan malaman ng mga taong kumukonsumo ng music nyo na, uy, hindi madali itong ginagawa namin. I think nahirapan tayo nung sa start kasi
nung college pa lang kami, may mga, of course, mga gig inquiries na, of course, gusto namin i-accept. So, nung time na yun, accept lang kami na accept na nagigig kami sa weekday after school, tapos basta accept ka lang na kami ng accept. May times na parang accept namin mga bar gig, tapos pagpunta namin doon, magpe-play kami mga 3 AM na. talaga? No choice, di kami maka-back out. Kasi doon ka na. kami. So, yung mga Tatlong gig sang gabi. Apat pala. Sa uwi namin 5,000. Total. 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 Hahatiin nyo pa yun. Pati pa namin yun. Lugi ka. Sa simula talaga, lugi ka. Transpo pa lang lugi ka. Oo. Diba? Ang happy na kami na dati na may willing bayad ng 4,000 sa amin. Oo. Malaking jump na sa amin. Uy, may pumayad ng 8,000. 1,000 each na tayo. Diba? Oh. Hindi siya practical. Hindi talaga. siya gagawin ng kahit sino. Like, ang tanong dyan kasi kung i-input natin tong data na to sa isang makina na walang emosyon, ang sasabihin niya sa'yo, huwag mong gawin yan. Walang sense. Walang dahilan kung bakit mo gagawin yan. So I'm guessing, yung dahilan kung bakit nyo ginagawa tong bagay to ay hindi nako-compute. Alam mo yun? Ano yun? Ang daling sabihin na pagmamahal sa musika. Ang daling sabihin nun eh. So, yun na yun eh. Pero gusto ko marinig from you, bakit nyo sinubukang simulan yung gantong bagay kahit ba egol kayo sa ginagawa nyo? Kasi, pre, walang tatagal dyan. Naniniwala ka ba na etong mga paghihirap mo dati, may ikabubunga? O sadyang nag-e-enjoy ka lang ba nung ginagawa mo tong bagay na to? Yun talaga. Hindi nga for the love of music lang eh. Siyempre, barkada kami since high school. So, pag tumutugtog kami, enjoy. Parang pag may nagkakamali, tawang-tawa kami. Mga ganun, itong pinractice natin, nagagawa natin na dun yung fulfillment mostly. Kasi walang pera. Hindi naman tayo sikat. So, anong pagkukuhanan mo ng fulfillment? It's the performance, it's the process, yung kaya nakita mo sa social media, dumadami yung mga, yung listeners mo, parang, nangyari ba talaga to sa atin? For people who started since high school, hindi man lang pangarap parang nakita mo lang yung mga artists na, ganyan sila. Hindi naman natin magiging mundo yan ever. Gets kasi sabi mo, hindi siya pangarap. It's parang, it's something na, sige, kung kaya, pero hindi ko susubukan. Parang gano'n. Kaya pa naman, kaya gawin natin. Masaya naman, enjoy naman. So, ginawa mo siya kasi nag-enjoy ka. Banding sa barkada, parang gano'n. Sa bagay, no? Kasi kung iisipin mo, kami, mga barkada ko, ang banding namin dati, Dota. So, kung kayo, minsan, eguls kayo sa pamasahe, sa pagkain, siguro yun nila yung pangrenta namin, alam mo yun, ng computer shop. Siguro parang gano'n. Nag-spend ka ng pera at oras para makasama mo yung mga kaibigan mo. And I think lahat naman, gano'n, di ba? Pero sa inyo kasi may potential. At eto na nga, nandito na nga tayo ngayon, di ba? Yung proseso nyo sa pag-create ng music. Kasi pwede ko bang sabihin incomparable yung timpla nyo? Kasi wala akong alam na parang same vibe sila. Wala akong masabing ganun. And tingin ko nasa individual musika kasi dugot pawis kaluluwa ng individual yan o ng grupo yan di ba? Pero ba kayong proseso? Specific na proseso kung paano kayo, yung artistic process nyo, kung paano kayo gumagawa ng isang kanta. Ito na lang, para mas madali. Yung Raining in Manila, paano nabuo yun? Alam ko natanong na sa inyo ng maraming beses to. Pero, hindi talaga? Kung paano nabuo? O kung paano siya nabuo? Sino ba nagsulat Si David. Si David, diba? Si David, wala siya dito, yung Balbasarado. Yes. Gumawa siya ng chords, tapos si Raymond nilatagan niya ng bass, tapos binubuo na nila. Actually, ako yung huli na sumali dun sa kanta. Depende kasi sa kanta, minsan ako yung magsisimula, nasa akin yung yung skeleton, tapos bubuuin nila. So, collaborative talaga. Collaborative. Yes. So, hindi ito. Ito kanta, tugtugin nyo. Hindi batas militar, hindi ganon. Demokrasya tayo dito, pare. Most of the time nga, maglalabas ka ng kanta, papaayos mo sa banda. Paglabas, parang, hindi na ito yung sinulat ko. Ito na ganun siya. Ganun talaga siya. Yung Raining in Manila, hindi siya ganun. Nung nagsulat tayo, Layo. sobrang layo from beginning. Uy, medyo bago rin tayo nun that time. Ano naging, kayo, bago kayo nun. Tapos, ano yung, minsan kasi parang parang, makikisali ba ako dito? Meron ba? Di ba? Makikisali ba? Paano yan? Paano nyo hinandle yun? Actually, shy kami talaga nung una. As in, sobrang... sige kayo nung Kung una. ano mo na inutos namin sa kanila. Tugtugin nyo to. Nung una, parang sessionist kami nung una. So, Pag sessionist,
by the way. Ibig sabihin nun, hindi sila kasama dun sa banda talaga. Hindi Tumutugtog sila kasama- lang. Stage member lang. Okay, Parang ganun. okay. Bali for 1 year, 5 members lang yung Lola Amor. Okay. So, paano nga kayo doon? Kasi bago nga kayo, tapos hindi nyo alam na gumagawa na pala ng hit nung time na yun. Pero syempre, feeling nyo ba kailangan nyo magbigay ng input or leave it to the pros? Sige. Nung Raining in Manila, si David, diba, nagsimula na, yung focus niya sa song na to is us, diba? Yun yun, Actually, diba? late niya yung sinabi sa akin. Pero sabi niya na gawa ka na lang ng beat na ganito. So, he left it up to you. Tapos, left it up to me to make my own parts. Parang ganun. Hindi nila alam na tinitrain mo sila. So Hindi best kind namin of alam. training. Meron bang ano? Pangit itanong to. Kasi alam ko naman na ang art ay hindi nabibigyan ng structure. Tinatanong kasi ako minsan, what makes a viral video? Kasi meron kang mga viral videos, ganyan. Sabi ko, pare, kung alam ko, lahat ng videos ko viral. Diba? Pero, sabi ko sa kanila, gawin niyo itong mga bagay na to, baka. Eto, hindi natin ma-ensure yan, pero kapag ginawa mo itong mga bagay na to, baka tumaas yung chances. Diba? Sa paggawa ng musika, may ganun din ba? Oh, actually. Weird case ng Raining in Manila. Parang nilabanan namin yung mga ganun. Ang structure ng mga viral hits would be 3 minutes. 3 minutes. Above 3 minutes, medyo ano na. Tagalit 3 na. minutes 30. Yun yung Sweet spot. dapat. Yung Raining in Manila, almost 5 minutes. Usually, maikli lang yung instrumental. Kami merong 1.5 minute na yung saxophone solo, di ba? Mga ganun. Tapos kailangan nandun na agad yung hook sa start. Yun, tataas yung chances mo, di ba? Para yung catchiness, nandun na agad. Hindi na sila mag-next dun sa Spotify. Tama, diba? tama. Lahat yun, di namin sinunod. ginawa. Hindi yun sinunod. Sinabihan kami ng mga Tapos na eh. other people. Tapos na yung song. Tapos Sinabihan kami. pwede mo iklian, ang haba ng instrumental, ganun. Parang okay sana kung hindi to single, pero single to, di ba? Sabi namin, tapos na yun, record na namin eh. Bayad na lahat eh. I-release na natin. Tapos yun, sakto. Ang sumakto, Raining in Manila, umuulan sa Manila. Umuulan sa buong Pilipinas. Rainy season. Tapos, first wave, ano ba yung first wave? Memes o K-pop? Memes muna. Sakto dahil ang daming raining content. Ang daming ulan content doon. At nakisali kami doon. Oo, di ba? Nakisali kami doon. Nakakagulat yun. Yung perfect song for that. Perfect song. Tapos ng memes. K-pop. K-pop? So, K-pop. Yung Enhypen, a few members dun sa mga live stream nila. Dahil sumisikat na yung Raining in Manila, a lot of our fans are actually K-pop fans as well. So, sinasuggest nila dun sa live stream ng mga ibang members na ipatugtog yung Raining in Manila. Tapos try nila kantahin. So yun, nung one time, sinubukan, sino ba yung nauna? Si Jake ba yung nauna? Si Jake yung Jake from Enhypen. So yung pinaka nauna, tinugtog niya, tumaas ulit yung streams. Tapos dahil dun, nag-number one, like, yun yung, nung nag-number one kami, dun sa wave na yun. After that, meron pang OFW community. Yung Raining in Manila, nag-release rin kami ng lyric breakdown on that. So the song Actually, Raining about in Manila yung mga kaibigan, was written... Yung lyrics are from me. Some of it from Raymond, pero a lot of the meaning is from me. Kasi nung time na yon, dahil kaka-pandemic lang, a lot of my friends left. Pumunta silang Spain, US, mga kung saan sila nag-migrate. Yung mga core na barkada ko nung college. Yung mga kasama ko sinigang rice. Umalis sila. Tapos, namimiss ko na sila. So, yung message ng Raining in Manila is yung mga kaibigan mo na umalis, namimiss mo sila kahit na hindi na kayo nag-uusap. Still wish them well. You still hope that kahit na hindi na tayo magkwentuhan, basta alam ko na okay ka pa. Mga ganun yung emotions in that song. Tumama dun sa OFW community. Tama, oo nga naman. Kanino pa ba, di ba? Oo. Nag-viral hit siya sa, tignan mo, Singapore, Hong Kong, Dubai. Dahil Pinoy dyan. Oo, di ba? Canada. Canada. Diba? Alam mo na kung sino yung nakikinig. Tama. Ang galing ha. Ayan, oo. Like, of all places. Alam mo yun? Kasi, ewan ko correct me if I'm wrong. Karoon na ng parang yung influence ng TikTok pagdating sa music. May nabasa akong ganun. Hindi ko siya masyado nag-grasp kasi hindi naman ako musikero. Pero basically, ang sinasabi doon ay creating music na mag-viral sa TikTok. Parang ganun. Is that a real thing? Ano ba yun? It is a real thing. Nag-shift na rin yung music. On our time kasi, like, how to get big. Keep doing bar gigs. Pero now, medyo nag-shift eh. You have to... Be on social You need a media. hit in TikTok. You need like that. Mga 15 seconds ka na pwede sa TikTok. Parang ganun. If you want to use TikTok to go viral. Is that the easiest way? No also.
Hindi Walang easiest way. There are harder ways, pero walang easiest way. Okay. There are hard ways. Okay. It's a way. Yes. a way. It's a way, Definitely, it's a way. Pero not necessarily yun yung best. And kayo, inabot nyo pa yung yung grind. Inabot nyo pa yung grind. So, ang sinasabi nyo ba, if ako ay up and coming musician, or wala lang, gusto ko lang munang maging musikero pero ako pa lang. Tapos nakagawa ako ng kanta. I mean, pwede mo ipasok sa TikTok yun, di ba? Pwede mo ipasok yun. And hoping na sana gamitin ng mga tao. And from there, pwede kang magkaroon ng career. Na hindi ka nag-gig. Na hindi ka nagpalugi sa pamasahe. Yes. Na hindi ka napuyat sa day job mo. Na well-performing ka sa day job mo, pwedeng mangyari yung mga bagay na yun. Pero I'm guessing that's 1 in a billion. Sobrang rare nung bagay na yun. So masasabi nyo ba na kayo, yung banda nyo, nabuhay sa old and the new? Parang ganun yung datingan. Kasi feeling ko karamihan ng banda before you, pinapakinggan natin before, nag-gig din yan eh. Tinahak din yan yung daan na tinahak nyo. And ngayon, meron ng other way. Tingin nyo ba, kung sakasakaling nausog lang ng konti yung progress ng buhay nyo, dito kayo nabuhay. Panahon kung saan, pandemic kasi medyo tagilid mag-gig eh. Alam naman natin yan. Walang, may mga tawag ba nun? Wala masyado. Medyo tagilid yun eh. Wala talaga. 3 times a year, mga ganun. 3 times a year, pare. Mga online gig, Online gigs. Zoom gigs. Zoom gigs. Nauso Oo. yun nung pandemic. Yes. Online gig. Online gigs. Parang may nakita nga. Pero ako walang ganun. masaya. Yung nanonood, di masaya. Yung tumutugtog, di masaya. O kasi walang connection sa audience eh. Importante yun eh, di ba? Nakita nyo. Pero yun nga, mabalik ako sa tanong ko. Kunyari to, bagong musikero, bagong mga bata, ay, idol po namin kayo. Gusto rin po namin maging kayo. Ano po ang maipapayo nyo sa amin? Sasabihin nyo ba sa kanila na, hindi, kayo rin nyo to. Mag-gig kayo. Gawin nyo tong bagay to. Kasi feeling ko may nade-develop na disiplina rin dun eh. Iba na rin kasi yung environment eh. Hindi naman natin masisisi lahat yan sa TikTok tsaka sa medyo pandemic. Kasi isipin mo kami, lumaki kami sa bar gigs. Ngayon, wala nang bar. Ang daming nagsara. Wala nang stage ang indie musicians. So sa TikTok mo na lang sila mahahanap, 'di ba? Mga ganon, commonly, not all, pero doon mo lang sila mahahanap. Wala nang mahirap nang mag-community building. Yun yung ginawa namin, community building. Meron kaming niche, meron kaming fan base na very in touch with, parang kaya namin kausapin. Ang challenge sa TikTok musician is, ang audience mo, lahat. Diba? Hindi targeted? Yun ba Hindi yung targeted, oo. At the start, syempre ikaw, kahit na ang dami mo ng followers, alam mo kung sino yung audience mo. Yes. Pero pag nag-viral ka sa TikTok, lahat ang nakakarinig. Walang, karaniwan nga, di nila alam yung artist name. Oo. Song name Alam lang, na yung diba? kanta. Oo. Sa playlist ka lang nila. Di Oo, nila alam yes. kung sino ka. Walang recall tuloy. Oo. The song has recall, pero syempre gusto nyo yung name ng grupo nyo or kayo, yun ang may recall, tama. Kasi nandun yung growth eh, feeling ko nandun yung growth eh. Kasi if not, yung growth nasa isang kanta lang. Makikita mo rin yung ibang artist eh, 1 million plays, one song. Yung next song, 20,000. Diba parang, ganun siya nagre-reflect sa Spotify at least. Parang one-hit wonders yung datingan. Yun nga, yung mga sinasabi namin, ginawa namin, I think would be bad advice now. Kasi you don't have access to the same communities and venues as we did. So, ang mabibigay lang namin na advice is, kung enjoy mo yung music, kung strict ang parents mo, part-time ka lang, gawin mo. You can still have fun. Pero kung gusto mo talaga maging musician, hindi ka papayag na iba yung iba yung trabaho mo. Let's go all in kasi hindi ka rin magiging masaya. But always just keep trying. Make music. Kahit na pangit yan ngayon, gawa ka lang ng gawa at gagaling ka. And one day, baka may makakita. Baka. Kung ano man yung ginagawa nila, gagawin pa rin naman nila yan regardless kung bayad o hindi eh. Diba? Diba? Hindi lang sa hindi lang, siguro pwede ko ihambing sa artist and athletes, siguro. Mahal nila yung ginagawa nila eh. Yun yung parang pinakapurong career. I think Kasi minahal mo muna siya bago ka mag-expect ng something mula sa kanya. Kasi, kunyari, hindi nangyari lahat to. I'm sure, malamang kayo, nasa music pa rin kayo. Baka tumutugtog lang kayo sa kwarto nyo, pero tumutugtog pa rin. Di ba? Baka nag-record kayo, pero di nyo na-upload. Pero tumutugtog pa rin. Di ba? Minahal nyo muna kasi talaga. Di ba? And I think, napaka-importante ng motibo. Like, bakit ba ako nag-aaral mag-gitara? Kasi someday, gusto mong maging susunod na John Mayer.
I mean, siguro there's nothing wrong with that. Pero most probably, you're setting yourself up to be disappointed. Diba? Pero kung gusto mo matuto mag-gitara, kasi yung idea na gumagawa ka ng musika gamit ang daliri mo, mahirap i-comprehend. Dati nung natuto na ako mag-4 chords, ako gumagawa nito. May ganun eh. Ako gumagawa nito, ang galing naman ito. Ganon. Kung mamahalin mo yung feeling na yon, gagawin mo siya regardless. Diba? Tama, diba? I'm sure the same principle applies sa pagluluto. Sa pagluluto, exactly. Not necessarily sa vlogging. Pre, kapag wala nang nanonood, tapos may payroll ka pa, hindi na okay yun, di ba? Pero yung pagluluto, in its core, hindi naman to, pagluluto talaga to di ba? Ito na, share ko lang ng konti, ilang beses na ako na-burnout sa professional setting. Pero right after, mabalik pa rin ako sa pagluluto sa bahay. So ako na-figure out ko, ang gusto ko pala ay magluto para sa mga tao sa paligid ko, hindi magluto sa mga taong hindi ko kilala sa restaurant. Di ba? May ganun din di ba? Mula doon sa sinabi ko, ano ang paano ko ba sasabihin to? May nararamdaman na ba kayong some level of burnout? Tao tayo pare-parehas Tao tayo pare-parehas. Ano to? Kung di nyo gustong sagutin, okay lang kasi medyo sensitive yung... At least para sa akin, sensitive tong topic na to, yung pag-uusapin ng burnout. Kasi hindi naman madali yung ginagawa nyo And ang pinakamahalaga doon, how do you cope? Okay, weirdly enough, nung time na sobrang busy ko kasi sobrang busy ko sa day job ko. Yung way ko to handle burnout, sa weekends, I would go to gigs. Okay. Gets ko yan. Weirdly enough, Gets. performance, Oo. yun yung nakakaano. Effective yan. Effective yan. Oo. Ang tanong dyan, eto na yung day job mo. Ang mangyayari ba dyan, maghahanap ka ng ibang bagay na gagawin sa weekend? Kasi pare, ako, magiging totoo ako. Yung pag-vlog ko, kailangan ko ng break dyan. Nag-enjoy ko yan, pre. Na-enjoy ko tong bagay na to. Masaya to. Like, dahil ko nakikilala, dito kayo ngayon. And nakakapagluto ako. Pero kailangan ko ng break doon. So, nung naging trabaho ko na siya, talagang kailangan ko ng something. Ganon din ba mangyayari sa'yo? Actually, yung burnout ko ngayon, ang dami ko ng loss ng MMR sa Dota. Yun! So, putang ina, minus 200, 300. Isang gabi. Pre. Isang gabi. Isang gabi? Hindi naman sa gabi. Ano hindi? Inong huli tayo naglaro, 4 na. Okay lang yan. Kasi may tropa kami, 0 MMR po. Ulun? Hindi naman. Herald 1? Herald 1? 40? Pre, 2 talo na lang yun. Mukha bang malayo sa pagkatao niya yun? Pinipilit kasi yung Enchantress ng Enchantress Pinipilit kasi. Hindi nga para sa'yo yun. Pinipilit yung Enigme. Tawag dito, Dota talaga. Dota, pero once in a while talaga you take a break kung mo talaga pag-isipan. Don't force it kung hindi kaya. So, ikaw ba yung taong kaya mong tumunganga lang? Or kailangan like ka may ginagawa? Before, lagi akong talaga kailangan may ginagawa. Pero recently, na-appreciate ko na nung pandemic, na okay lang na kahit wala akong gawin. Kasi to be honest, like, kahit wala kang ginagawa, rest rin yun, and that's somewhat productive. Yes. Tama yun. Totoo yan. Hindi lahat ng tao naiintindihan yan. Even ako. Nahirapan ako pag wala akong ginagawa. Buti na lang, may anak na ako. And yung anak ko ay hindi na ubusan ang gagawin dyan. Hindi pwedeng, nandyan yung anak ko. So, dito lang ako. Ay, what a peaceful day. No, hindi ganun yan. So, hindi na ako nawawala ng trabaho. Okay lang din. Masaya naman, di ba? Good to know na nagdodota ka rin. Ilan MMR mo? Pero okay lang. Basta hindi ka 0. Lakaw na lang agad, Lakaw na lang. Ikaw, pare, how do you deal with burnout? Or, may mali siguro ako na itanong. Nakakaramdam ka ba muna ng burnout dito sa ginagawa mo? Kasi may mga taong hindi nakakaramdam ng burnout or minsan hindi nila nare-recognize na burnout na yung nararamdaman nila. Naramdaman ko na burnout ako, actually. Yung way of coping ko is actually, parang si Zoe, not going to gigs, pero playing music. Playing For yourself. For myself. No pressure. Yung Okay lang no magkamali. pressure. Ako lang yung music ko lang, yung mga artists that I love. And also playing with my other friends. Hindi lang Lola. So basically, playing music without the pressure. Parang ganun ba? In a way po. In a way, Yung burnout kasi with Lola is more, you keep playing the same things Ganun Narinig ko na before yan Pagka ikaw ay nagkaroon ng hit, talagang paulit-ulit siya. Paulit-ulit ko talaga siya. We try to find ways on how to change yung sound, yung tunog ng songs,
yung arrangement ng setlist natin. Pero at the end of the day, parang same song pa rin siya. Yes. So, to fight that burnout, for me at least, is to play something entirely different. Para Exactly. ma-freshen pa rin yung creative mind ko. Yun yung yun yung hindi masyado naiintindihan ng ibang tao na nasa non-creative field. Na minsan ang pagiging creative, kahit hindi ka physical na nagtatrabaho, nakakasunog yan, pre. Talaga mauubos ka dyan. At ang hirap din i-communicate sa kanila doon. Kasi ang hirap din ipaliwanag ng bagay, bakit ka napapagod? Wala ka namang ginagawa. Not saying na wala kayong ginagawa. Kunyari, yung mga, kung ano mga creative job ang meron ka. Nakakapagod dyan kahit nasa opisina ka lang. May ganun talaga. Sana maintindihan natin lahat yun na hindi lahat ng pagod ay physical. Mas malakas makapagod ang isip kasi pag napagod ang isip mo, kahit malakas pa ang katawan mo, wala na. Pero pag pagod na ang katawan mo, pero malakas pa ang isip mo, kaya mong i-mind over matter yan eh. Kaya pa yan eh, di ba? And ang burnout kasi, usually, hindi naman katawan nagsasabi niyan, isip yan. Di ba? Ikaw pare? Burnout? Oo, madalas ako ma-burnout kasi alam ni Mika to. Si Mika yung pinaka nakakatrabaho ko sa banda kasi yun nga, dun kami ni Mika yung department namin is the business side of the band. Aside from syempre may creative side din ako. Pero yung mas mabigat para sa akin is yung the business side of the band. Ako, si Mika alam niya pag na-burnout na ako, medyo nasusumpong na ako, snarky na ako sa kanya, mga ganun. Ayoko. Pero alam niya pag may schedule akong bakasyon, hindi pwede galawin yung bakasyon. Ganun. Nagpapahinga ako, hindi ako mag-reply. Pag kailangan niya ako, tatawagin niya kapatid ko para pumunta sa kwarto ko. Para galawin ka. Palayan mo na si Mika. Ay, sorry, nag-IG lang ako. Ayan. Minsan sarap mag-doom scrolling, no? Oo. Ang sarap yun, di ba? Tsaka aside from that, meron din akong ibang, hindi lang ako nag-doom scroll. Meron akong ibang creative outlet. Project ko ngayon, hindi lang ngayon, actually 3 years na, nag-woodworking ako. Woodworking! Isa yan sa mga gusto kong pasukin noon pa. Masaya. Woodworking and pottery. Pottery. Yung dalawang yun. Yung gusto kong pasukin. Gawa ako ng paso, oh. Ito tanong ko, maibala ako konti, sa woodworking. Pag gumawa ka ng lamesa, anong ginagawa mo doon? Kasi napamigay mo ba? Oo, pinapamigay ko sa magulang ko, gumawa ako ng console table para sa kanila. Ako, nag-remodel ako ng kwarto ko, gumagawa ako ng ibang mga furniture. Kasi yung problema ko sa woodworking, Oo. ay marunong na akong gumawa ng mesa. Oo. Gumawa ako ng mesa. Oy! May lamesa na ako. May 8 lamesa na nga pala doon. Oy, cabinet naman gagawin ko. Dahil mong cabinet, wala ka nang mailagay. Ano ba yun? Ang laki kasi ng output ng woodworking eh. Bulky siya, di ba? Pero I guess, tulad din ng pagluluto, ang woodworking, baka ay inherently generous. Kaya talagang ginagawa mo siya para sa ibang tao, di ba? So, nagkakarpintero ka talaga ng mga lamesa. Ang galing nun, ha? Ang galing nun. Pang wedding gift na yun. Ay, maganda yun. Yun, magandang wedding gift. Oo, ginawa ko to. Para sa bago niyong bahay. Oo, tama. Oo, yung lamisita halimbawa, ay, ang ganda nun. Tapos makikita mo, nasa bahay na, gawa ko to. Pautang naman 3.5. Ang ganda ng lamesa. 3 years ka na nag-woodworking? Oo. Pero hindi siya, siyempre mabago niyang progress kasi Hobby lang siya. mabigat yung banda. Oo. So, isang lamesa siguro mga 8 full days yon, mga ganun. So, hindi ko siya magagawa in 1 month. So, outlet lang siya. Hindi ko siya pwede gawing business. Tama. Pwedeng gawing, kahit kung meron akong pinsan nagtanong, magkano ba magpagawa sa'yo? Sabi ko, pwede kita bigyan quote, pero 8 months mo makakawa yun. Mga ganun. So, hindi ka pa nakasinghot ng salubsob, tapos napunta sa lalamunan mo, tapos hindi ka makakanta? Hindi, concern Muntik na yun. ako masugatan sa dati. Ha, paano? Hindi, monster mo na maayos. Gusto ko makita. Dito yung piece, tapos inaano mo. Oh, nagano ganun. Yung sander, yung ikot. umiikot. Yan, na tumingin ako sa phone ko. Tapos lumapit dito. Gumano, no? Actually, medyo nagkasugat ng konti. Hindi malalim, pero bukas yung shorts. Okay. Para ayoko na pala mag-woodworking. Okay na ako sa pagluluto. Ikaw, anong ginagawa mo? Di ka naman siguro nagsusugat ng bayag, no? Okay. I think hindi pa naman ako na-burnout sa Lola Amor mismo. Pero burnout in general. I think just do my other hobbies like basketball. Watching basketball and Varsity ako nung araw eh. Pero basketball, so sporty ka. Baller ka. Magaling yan. Ako rin eh. Humble. Hindi. Uy. watching Ninong Rai. Yeah! Buti na lang tayo ay nag-upload 3 times a week sa YouTube at daily sa Facebook, Instagram at
TikTok, pare. Yes. Oh, kinakahit talaga namin yan. So, may tanong pa ako. Siguro, iikutan ko na lang uli, pero may nakuha akong maganda itanong mula sa sinabi mo. Ikaw muna, pare. Siguro oddly enough, lumalabas ako, pero kasama ko yung mga ibang friends ko. At some point, di ba, parang nung December ata po, line up ng gigs eh. Everyday ko nakita ko mga Peak gagawin season to. yun. Everyday na. Umay na. Umay. Umay na ako eh. So sabi ko, so lumalabas ako. Like, if not, di kulong ako sa kwarto. Tapos, minsan nagdodota. Tapos, Tapos? minsan ano? Tapos? Minsan ano? Katlo Alam mo, ito rin mga to, umay na rin sa pagmumako yan. Buti na wala sila ibang kaibigan, di ba? Hindi ka tulad mo. Ben, totoo yun. So, lumalabas ka. Lumalabas, then other than that, Dota sa gabi, gano'n. Or... Ilang MMR? Naku, pag kami ni Jeff tsaka ni Rafi magsama, isang buong ano yan. Isang gabi, Isang buong limang gabi. ano eh. Limang talo. Oo, limang talo. Sorry, dapat pala hindi ako sasalita ng Dota kasi wala, mataas kasi yung rank ko, baka mainggit lang kayo. Ano ba rank namin? Lieutenant. Di ba, dati pinakamataas sa MMR si Badman. Oo. Hindi nyo alam, kalaro ko mas mataas kay Badman, si Goodman na. Sabi sa'yo, kami lang dalawa naglalaro talaga. Kwento ko lang mabilis. Papractice ako tinker. Kasi kita ko yung mga tinker na ninja. Kasi yung tinker, di lumalabas sa mahaba. Putang, kaya ko yan. Ang galing-galing ko mag-pack eh. Diba? Kaya ko yan. Tapos, nag-TP ako pa uwi. Babalik na ako sa lane. Sabi ni Alvin, ka naglalakad. Para cool down yung ano ko eh. Para pag lakad na ulit ako. May rearm ko. Anyway, gusto ko yung nabanggit mo nanonood ka ng Ninong Ray. Malamang kayo rin. Siyempre, kaya kayo nandito, di ba? Lahat tayo nagko-consume ng content sa social media. Ito, bago tong segment na to, gusto ko itanong to sa lahat na susunod na ma-interview natin. Ano yung mga kinokonsume yung media, sa social media? Ano yung mga pinapanood nyo, basically? Ikaw, ano mga pinapanood mo? Ako weirdly sobrang niche. Like, 3 lang. Dota, content. Dota content? Watch content. Recently lang yung third is cooking. Yes. So, mga 2 months ago. Siguro naman nanonood ka ng Chef Boy Logro, Chef RB Manabat, Binging with Bobby, Erwan Yusa. Alam mo na nangyari, napunta sa content ko yung American na may bread na. Si Sunny, best ever food review show. Cool yun, panoorin mo. Diba? Of course. Thank you. Ikaw pare, ano pinapanood mo? Dota din. Dota content? CS also actually. CS? Oo. Cesarian? Ba't ka manonood? Counter-Strike po. Bakit ba? Ano may interested siya eh? Reach his own daw. sa bagay. Hindi, pero kasi nakita pa rin kay Cesarian anong business ko, parang hindi siya masarap panood. I mean, sorry. Sige, kanya-kanyang trip yan. Cesarian, tapos... Dota, Counter-Strike. Counter-Strike. Okay. Surprisingly enough, live performances ng favorite bands ko. Like? Like sila Tame Impala, Radiohead, The Strokes, yung mga ganun. Ako, The Stroke din ako. Ay, anyway. And, yun lang. Ikaw pare, kahoy-kahoy yan, malamang. Oo, syempre. Tsaka si Ants Canada. Si Mikey Bustos. Mikey Bustos. Oo. Ganda na setup niya yan. Pucha, nakita ko na dati yon si Ants Canada. Malaman ko si Mikey Bustos yun. Mikey Bustos yan? Ako rin, Diba? last month ko lang nalaman, high school pa lang ako, high school o college pa, pinapanood ko na yung Mikey Oo. Bustos. Pucha, Mikey Bustos. Paano naging si Mikey Bustos yan? Oo nga, siya nga talaga. Yung mga ganyang bagay, yun yung dahilan kung bakit natin ginagawa to. Ang tawag kasi sa segment namin to ay BOH, Back of the House. Pinapakita namin kung sino yung nakikita yung personality sa social media, hindi siya one-dimensional lang. Marami pang facets ng pagkatao niyan. Tulad ikaw, nalaman kong nag-woodworking ka. Ikaw, nung ka mga cesarean, alam mo yun? Ba't mo ginagawa yung bagay na yan? Diba? Yun yung, si Mikey Bustos, malanggam, alam mo yun? Bakit? Diba? Pero yun yung dahilan na yun. So ikaw, pare, ano ang kinukonsumo mong media? Ako medyo av-geek ako, aviation. So about Aeroplano? So I work for Ay, in yun that yun. industry. Oo, and nandun- you were yun ang day actually job mo. In our office before. Okay. Nakita ko, ang dami daw na starstruck na mga teammates ko pero hindi kita nakita nun. Pero anyway, so Alam ko na kung saan. related sa aviation, it can be news or it can be ano ba configuration ng airline na to. Parang that interests me. Next is of course basketball.
Ayun, Olympics is coming up. Paano? Basketball yun. Ako nag-invento doon. The no follow through. Ano pa? Of course, Ninong Rai. Hi! Nagsimula ako sa, yun, yung poster na yun, sa Kare-Kare. Talaga? First Oo. ever nakita ko. 2020. Wala pang voice Napasalita over pa yun. Technically, siya yung first video. Sobrang una niya. Wala pang Ninong Rai, nandiyan na yung video na yan. Ginawa ko yung video na yan sa personal profile ko lang. Doon lang, ulam lang talaga namin yan. May nag-comment nga doon isa, pandemic na pandemic, nagpo-post ka ng ganyan, ang dami nagugutom. Sorry, pasensya na. Pero yun nga, yun yung nag-jumpstart ng Ninong Rai. Oo, nahinarap ko lang yun kasi na pandemic, takot akong magka-COVID. So yung cellphone ko waterproof, hinugasan ko ng sabon. Basag na pala yung likod. Nasira. Wala akong cellphone ng pandemic, sarado mo. Nanghiram ako sa nanay ko. Naluma yung cellphone na nasa drawer lang. Awa ng Diyos. Nabuhay pa naman tayo, di ba? Ikaw pare, anong kinukonsumong media? Unang-una, cooking stuff. Cooking, baking in general. Video games, yun usually. Tapos, mga, oddly enough, yung mga movie reviews, gano'n. Or yung mga commentary, or something like that. Pansin nyo, wala akong masyadong ma-showbiz na natanong. Kasi gusto ko talaga tong lumabas lang na parang casual na kwentuhan tulad nung nagasgas yung bayag mo, alam mo yun. Hindi kahit kailan, hindi naman madidiscuss yan sa kahit anong interview yung nanonood na cesarean. I feel like kapag iba tao kasi minsan gusto controversial yung mga itatanong di ba? Magkano ang kinikita ng Lola Amor? Mga ganyan. Ayoko ng gano'n pero magkano ba? Actually, text nyo na lang sa akin. Mika? 300 today. 300 a day. Plus 300 dahil sa'yo. Plus 300 dahil sa akin. Okay. Thank you, by the way. Okay, kala ko walang thank you. Anyway, marami kayong pinagdaanan pare-pareha sa buhay and marami pa kayong gagawin. Yung etong pagbabanda na to, meron bang sense of feeling na gagawin ko na to habang buhay? Kasi pare, sa social media, at least ako personally, wala akong ganong sense. Ito yung ginagawa ko, na itataguyod ko yung pamilya ko dito, nabibuild ko rin yung sarili ko dito habang buhay ko nang gagawin to. Gusto ko, pero imposible yun. And feeling ko, kapag ikaw ay nasa music, mas posible yun Feeling ko mas maraming nalaos na content creator kesa sa mga musikero feeling ko. In the sense na parang mas tumatara kasi sa puso ng tao ang musik kaysa sa mga vlogs feeling ko. So kaya ka pa rin nalang look backan with fondness. Alam mo yun, ang mga content creator nakakalimutan na lang talaga yan totally. So kayo, balak nyo bang gawin to? Buong buhay nyo? Meron kayong sinasabi na hindi ko na pwedeng gawin to at this certain age. Kasi sinabi ko sa sarili ko yan nung kusinero ako. Sobrang bigat ng trabaho ng pagiging kusinero. Sabi ko, pag ako nag-35, 40 na ayoko nang gawin to. Yung kusinero sa resto Kasi feeling ko talaga pre, yung bayag ko side up na. Kasi yung oven ang lapit Yung sa'yo scrambled Balak ko bang gawin habang buhay to? Or meron ka bang plano? I don't know, kasi like for me, I've been in the band for like 8 years. Pero I've only realized just recently na parang, shit, pwede ko pala gawin itong full-time. It's only last year. So, Doon ka lang nag-resign, di doon ba? lang ako nag-resign. So parang, of course, I would like to do it. Same with you, na parang I hope na it's possible. Pwede, Yeah, but I would like to do it. But then, yung possibility, pwede siya. Kung pwede. siya, definitely. Actually, sobrang lucky nga ng Lolo Amor kasi... Diba, no, more us. But then, no, in general din. Like, the fact na pwede natin i-quit yung day jobs natin to do this full-time. Sobrang lucky yun So, given that perspective, as much as possible, I'd love to do it also. Sa habang buhay, pero alam mo yun, you don't know rin Sana naman. Sana naman. Sabi nga ni Ninong Rai, baka naman. Ikaw, pare. Hanggat practical, Siyempre, lahat naman tayo, kahit na enjoy natin itong ginagawa natin, hindi lang naman sarili mo yung kailangan mong isipin. Diba? Ikaw, may binubuhay ka ng pamilya. Ako gusto ko magbuhay ng pamilya. One day. Not there yet. Pero one day, hindi lang kasi ikaw yung Iintindihin mo. Tama yon. So, mahal ko ang career ko, ang ginagawa ko ngayon. Pero, di ba,
baka somewhere along the line, may mas importante sa akin. Diba? Mas may kailangan akong i-sacrifice para makakuha ko yung gusto ko talaga sa buhay. Tama, tama. So, it's not a question of like whether or not mapapagod ako sa ganitong buhay. I think it's more of, hindi natin alam 28 pa lang ako. Diba? Ang dami-dami pang mangyayari sa buhay ko. Tsaka, yun, kailangan mo talaga isipin diba? Oo. Actually, ang ganda ng sagot mo. Kasi, nung finrame ko yung question na, hindi ko finrame yung in such a way na may kukonsider ka ibang tao. Pero tama ka. Ako sa buhay ko, speaking of which, andyan ang aking asawa. Hello po. May anak na kami. Hindi... Ha! Balik sa basement! Leche! May mga bisita, oh! Ayun po. Ayun bahay ni Ian. Pakita nyo nga, camera to, pakita mo nga yung bahay ni Ian. Yan! Yan ang tinatawag namin na the reverse Harry Potter unit, pare. Oo, diba? Pero ang ganda, pre, ang ganda ng sagot mo. Medyo mapapaisip din ako doon. And ako, ando na ako eh. Hindi na lang para sa akin to. As we speak, nagpaplano kami ng binyag ng bunso namin. Mahal pa lang magpabinyag. Talaga? Akala ko sa buhay ng tubig, okay na. Alam mo? Diba? Pero tama yung sinabi ni Mrs. eh. Yung binyag, hindi para sa bata yan. Para sa magulang yan. Kasi wala namang maaalala yan eh. Yung first birthday, yun ang para sa bata. And the rest pare. So, yung yung allocation ng mental energy ko ngayon, talagang greatly nandun na sa bata talaga. And sabi mo nga gusto mo rin. And talagang kapag nandun ka na, pre, talagang iba. Alam mo yung typical trope na ang musikero laging wala sa bahay. Alam mo yun? Typical yun eh. Laging on the road, ganyan, di ba? Kaya ang daming kusinerong hirap magtaguyod ng pamilya. Doon na ngayon papasok siguro yung sinabi mo na baka meron ng mga mas importanteng bagay kesa dito. Mabigat isipin yung bagay na yun. Sa totoo lang kapag pinilit mong isipin, puputaktihin ka lang ng anxiety kasi mabigat, pre. Mabigat isipin yung bagay na kasi kahit sino man dyan na mahal yung trabaho nila, mahal yung ginagawa nila. At a certain point, matitigil na maging sa'yo yung buhay mo. May ganon talaga. And ako, best decision na magkaanak. Kung on the fence sa inyo sa pagkakaanak. Ikaw sure ka eh. May on the fence sa inyo sa pagkaanak, mag-anak kayo, pre. Iba ang Tinuro ako eh. Hindi, iba ang binibigay na ligaya ng bata. Pagod, puyat, pre. Tae, pre. Suka, pre. Diba, puta, kakabihis ko lang, may suka ako dito. Diba? Mga ganun bagay. Pero incomparable yung saya talaga. Kaya tutuwa ako na nabanggit mo yan. Ito, ikaw. If it's practical pa and kung masaya pa, if I'm having fun with it. Pero on the side, I have to think of life and real world. Partly that's why I have a day job. Parang job security baga. Kasi you don't know until when this will last. Diba? Medyo indefinite. Saka I joined in my first gig with them was nung Fallen tour. So 2021. So 2022. hindi ko na-experience yung sinasabi nilang bar gig and Yes. all. So Established na nung dumating ka. established na. Yeah. So on my end, ganun. So habang kaya pa, both. Gagawin ko. Okay. Very good. Ang ganda nun. Ikaw, pare. As a performer, syempre, I'd like to do this until di ka kaya. Parang I'd like to be able to showcase talent Yes. and all that. Until yan nga. I'd like also to think na practical din ang pag-isip. Mahirap maging musician and if I want na rin to eventually mag-asawa and stuff like that, I cannot just simply be that way. Nabanggit ko kasi recently nanood kami ng concert ng Air Supply. I came! Sorry ka, boses ko talaga eh. Pero wag na, baka makapiright tayo. Nanood ako ng concert ng Air Supply. Tapos may sinabi sila, panggantong concert na nila to. Pangganto karami concert nila. Dami Cellphone ako. Parang kailan ba nagsimula ang Air Supply? Tapos kinumpute ko, lumalabas. Kung tama yung kung tama yung pagkakaalala ko kung kung i-average mo, every year, nagti-320 concerts sila mula nung nagsimula sila. Sabi ko, 320 o 300 plus, ano na lang yung oras na ini-spend mo with your family? Hindi ko na-search yung dapat kong sumurot na i-search kung meron bang pamilya yung dalawa. May nakita akong post, parang kahapon ata, may show sila this year or next year. Pupunta ulit sila. Alam ko taon-taon sila nandito. Alam ko taon-taon sila. Oo. Panoorin nyo ang Air Supply. Lahat tayo, hinaplos na ng musika ng Air Supply. Panoorin nyo, pre, ang ganda talaga. Pero yun nga, napaisip ako, inalay nila ang buhay nila sa musika talaga. Tapos ito nga yung tanong dyan. Pwede mong sabihin na ang ginagawa nila yan kasi malaki pera dyan kasi trabaho yan. Pero tingin mo sa 300 concerts a year, meron ka pang oras para gastusin yung pera mo? Wala, pre! Talagang
Nung talagang iniisip ko talaga yun habang pinapanood ko silang kumanto. Inalay nila yung buhay talaga nila para sa musika, para mangantig ng damdamin, alam mo yun, mag-express ng mga salita na hindi kayang sabihin ng tao kasi hindi naman lahat tayo nabiyayaan ng kakayanan na i-express yung nararamdaman natin. Minsan magsisend ka na lang ng kanta sa crush mo, ito yung nararamdaman ko sa'yo. Minsan yun na lang yung kaya nating gawin, di ba? And ang laki ng naiambag nila sa mundo, pero imagine mo, wala ka ng ibang buhay. Kundi yun lang, hindi to sa pera lang, pre. Mahal nila yung ginagawa nila. And it really shows nung pinanood ko sila. Sana panoorin nyo rin kasi every year ata meron. Kundi ako nagkakamali. Kasi pre, hindi naman sa medyo matanda na. Kapag na-Teggy Bells yan, pre, hindi nyo na mapapanood. Hindi, matanda na sila. Oo, nakita ko yung post, matanda na sila. Pero ang galing pa rin. Ang galing pa rin. Andun pa rin talaga, pre. Ibang klase na. Kaya ako rin natanong. Kasi ang sarap mabuhay sa high. Minsan masasabi mo sa sarili mo, eto na ba yung peak ng karir ko? Dalawa yan eh. Sasabihin mo pa sa sarili mo na, okay, pababa na ako mula dito. Gusto ko pang mas tumaas. More often than not, ang gusto ng tao is tumaas pa. Wala namang masama dun, pre. Walang magsasabi siguro sa inyo na parang, chill muna tayo. Hindi eh. Sasakyan mo yung wave na yan hanggang dulo, hanggang humina. Parang alon lang yan sa dagat ng surfer. Taas na, hanggang nasa beach ka na. Diba? Minsan may mga surfer lang na sobrang ambitious, nalulunod sila sa gitna ng alon. May mga ganun talaga, 'di ba? Ako pare natutuwa ako sa inyo kasi una sa lahat, ang ganda ng musikang ginagawa niyo. Ang ganda talaga. Wala kayong kambing. At least sa hindi ako ang pinakamaano sa musika dito, sa buong kwarto na to. Hindi ako ang pinaka-updated sa lahat ng bagay. Pero if it's a good song, it's a good song. Alam naman ng tao yan eh. Alam naman ng tao yan, di ba? Ako siguro yung tinutukoy mo doon sa tao, alam yung kanta, hindi alam yung artist. Naalala ko kasi yung moment kung saan napakinggan ko yung Huwag na muna natin pag-usapan. Sorry. Pwede ba? Sorry. Kasi kita mo, hindi ko nga alam yung title. Pero alam ko yung kanta. Alam ko. Artist, di yung title. Hindi. Ayun, artist, alam ko. Putya, Lola Amor, maaalala mo talaga yan eh, di ba? Pero yun yung mga panahon na feeling ko makikipag-break na sa akin yung girlfriend ko at any given moment. Alam ko na talaga. Feeling ko kapag kinausap niya ako, makikipaghiwalay na siya. Ramdam mo yun eh. Ramdam mo yung bagay na yun eh. Pinapakinggan ko yun. Alam mo, merong tendency ang tao na torturing pa yung sarili kapag may nararamdaman na hindi maganda. Lahat tayo, ginawa na yun. Ganun ginagawa ko dun. And eventually, nakipaghiwalay din siya. Buti na lang. Kasi natagpuan ko ang ating. Wala na. Nagugas na ng bote yan, pare. Ako, isa lang ako sa milyon na pinasaya nyo ba ako o pinalungkot? Hindi ko alam eh. Pero regardless, nahaplos ako ang musika nyo and I'm sure marami na at marami pa, pare. Isa lang ang huli kong tanong, pare. Marami kayong pinagdaanan sa mundo, marami kayong ginawa, nasa ruro kayo ng tagumpay, pero hindi naman lahat ng ginawa nyo tama. And siguro, kung meron kayong ginawang maliit lang na isang desisyon sa buhay nyo, baka mas maganda ang takbo ng buhay nyo ngayon. Minsan hindi naman sa ganda ng takbo ng buhay, kundi minsan may kinalaman sa peace of mind natin. May mga bagay na kumukulo-kulo sa isip natin na mamaya ka na. Ay, sorry kung asawa ko yun. Wait lang, bebe. May mga bagay na kumukulo-kulo sa isip natin na hindi naman talaga siya problema pero andun lang siya. At magsistem to sa mga bagay na ginawa natin dati. Lagi kong tinatanong to sa lahat ng in-interview ko. Kasi lahat ng in-interview ko, nasa rurok ng tagumpay. At ang tanong ko, kahit nakamit mo na tong lahat ng to, at alam mo bang marami ka pang makakamit, meron ka bang pinagsisihan? Una ka, pare. Okay, to be honest, I'm not sure if it's the same, pero for me, wala akong masyadong regrets. Like, when I do something, I'm like, okay, may consequences and I'll face it. Pero like, I guess, mga regrets ko, business-related. Mga maagang investments. So negosyante ka, business savvy ka. Well, I should have been more business savvy. Pero before, like, maraming business opportunities. Like, alright, of course, I was young pa. I was like, no, I guess no. Pero I should have said yes. Bitcoin. Lahat tayo nagsisisi sa Bitcoin. May nag-alok sa amin ng Bitcoin dati. Magkano? 60,000? Wala nga akong 6,000 nun eh. Paano ako mag-aaron 60,000? Ikaw, pare. Same with Zoe. In reality naman, wala naman akong masyadong regrets. Pero if I were to say one, parang the top of my mind is telling me na sana nag-break out ako sa shell ko nung college. Earlier sana. No, in general. In general. Nung college talaga, I was parang in my own world lang. Just like living through my studies lang. Just doing whatever instead of alam mo yung taking it seriously tapos studying pa, nag-aaral. Parang di ako masyadong seryoso nung college eh. Okay. Tsaka made siguro more friends than usual pero yun lang naman. One thing about sa mga ganyang bagay,
mga regrets. Yung decision mo para gawin yung bagay na yun was right. Hindi naman na right, hindi naman always right. Minsan may mga bagay na ginagawa tayo na alam nating mali. Pero at least, justifiable yung decision na yun at the time. Ngayon, ikaw, justifiable sa'yo yun at the time. Na maging, what? Pwede ba sabihin loner? Ganun ba? No, Not parang necessarily. homebody. Homebody, oo, yun. Hand ko lang, I usually would just hang with my high school friends lang. Mga ganun. Yung comfort zone. Comfort zone. Basically, parang hindi ako nag-risk take. Oo. Pero at the time, tama siya. And it makes you think na yung mga bagay na ginagawa ko ba kayo na tingin ko tama, pagsisisihan ko ba to? Kasi apparently, ang regrets pala, karamihan dyan ay nanggagaling sa paggawa ng mga bagay na akala natin ay tama. Nakakatakot kumilos pa minsan-minsan. Pero salamat sa pag-share mo. Ikaw pare? Sa akin, siguro, personal to an extent. Kasi ako, 6 years ako nasa college. I'm very sure that experience helped me become the person I am today, especially songwriting-wise. I don't regret my college life, but I do regret spending so much time there with no regard for my family. Yan, parang mahirap rin magpa-extra 2 years nagpapaaral Oo ng naman. bata. Siyempre, sabi nga, nasa dorm din ako, di rin mura yun. Mga ganun. Tapos, ongoing, I guess, regret, tied in rin yung sa sinabi ko kanina, na ngayon, hindi ko masyado nakikita yung pamilya ko. Mga ganun. Nasa bahay ako, and when I'm there, pag magkasama kami, pag kumakain kami, I try to socialize as much as I can. I take my time. Usually, isang oras ako nasa dinner table, mga ganun. Pero still, yung lola ko, 93 na bukas, di ba? Mga ganun. Yung pati yung mga aso, namatayan kami ng aso yung isang araw, di ba? Parang that's just like a small example of the lives that you're missing out on. Yes, di ba? yes. So, I guess, yun yung ongoing regret ko, which is in pursuit of success, in pursuit of my future life, nag-miss out rin ako sa present lives that I share with the people around me. Tama. And I guess nag-a-apply din sa atin pare-parehas yan. Parang one thing na napansin ko sa mga successful na tao, pare-parehas walang work-life balance. Nagkakaroon lang talaga ng work-life balance kapag nandun ka na. Nandun ka na talaga. Pero pag wala ka pang work-life balance, nagtatrabaho ka pa. Tama ba yun? Kasi feeling ko yung mga totoong successful na tao, kaya nilang bilhin yung sarili nilang oras. Tayo hindi. Nagtatrabaho pa tayo at natatakot tayo mag-miss ng opportunity kasi hindi pa natin kaya bilhin yung sarili nating oras. Pag sinabi na, oy, may shoot ka bukas, babayaran ko ba yung sarili ko ng TF ko? Kaya ko ba yun? Hindi ko kaya. Yun eh. Pag wala pumasok na pera sa bank account mo, ibig sabihin, binayaran mo yung sarili mo. Kaya mo ba yun? At this point, personally sa akin, hindi pa. Hindi pa talaga. Hindi ko pa kayang piliin. Hindi ko alam kung mararating ko yung sinasabi kung kaya ko nang pumili. May work-life balance na. Pero may mga catalyst na pwedeng magpaano doon. Hindi dahil kaya kong bilhin yung oras ko, kundi baka mas gugustuhin ko mag-spend ng oras. Let go ko na yung bagay na yun, yung project na yan, or kung ano man. Kasi gusto ko mag-spend ng oras with my sons, my wife, di ba? Kasi darating din sa inyo yan, pre. Ganun eh, di ba? Yung present, mahalaga. Future, mahalaga. Past, mahalaga rin naman yan ang humubog sa atin. So, anong pipiliin mo doon sa tatlo? Wala eh. Walang tama eh. Ikaw, pare? Unahin ko muna yung generic answer is no regrets because, I had to go through all of those to be who I am now and to have my life now. Pero using that reasoning, wala akong pinagsisisihan sa mga ginawa ko. Siguro ang regret is sa mga hindi ko ginawa. Push myself harder, trumpet, and if I practice more, I could have been better than I am today. Sa work, if I studied the business case more, mga ganun. Alam ba, yung I regret what I didn't do, not what I did wrong. Okay. Ang ganda nun, ha? It's a good way to put it. Ang ganda nun. No? Pinagsisisihan mo yung mga bagay na hindi mo ginawa, hindi mga ginawa mo. Perfect. Ang ganda nun. Ikaw, pare? Relatively same answer. Yung hindi ko nagawa, that's my biggest regret. Pero if I were to pinpoint specifically, I wish mas naging smart about money ako back then when I was still in college. Yung iniisip ko kasi dati, konti lang pera ko, wala ako sa bahay, so might as well just use it for my own needs or wants, ganun. Pero hindi ako nakapag-ipon ng anything. Nahirapan ako by the time ng pandemic. Ayun, may recital, had to pay people, pero wala akong pambayad. Hindi ko future-proof ang sarili ko, and I wish I did that before. Para at least now, may konting savings ako. Pero ngayon, recently lang ako nag-plan for the future. Yung sinasabi ko. Ikaw, living too much in the present, living too much in the future. Ano ba talaga ang tamang decision? Wala eh. Wala talaga eh, di ba? Pero nakaka-relate ako sa'yo, pare. Kasi
na ano rin ako, di ko rin future-proof yung sarili ko. 30 anyos na ako, nanay ko pa bumibili ng maintenance ko. Oo, 30 anyos na ako nun, pre. 30 anyos na ako nun, or 29, kumikita ako ng 500 pesos a day. Alam mo yan, marami rin. Marami talaga. Minsan nga feeling ko, ewan ko kung kayo rin ha, minsan nga feeling ko hindi ko deserve. Nalampasan ko yung mga bagay na yun. Nasang level man ako ng tagumpay, feeling ko minsan hindi ko deserve na nandito ako kasi wala naman akong ginawang spectacular. Nararamdaman nyo ba yun? O talagang alam nyo na lahat ng tinatamasa nyo ngayon, pinaghirapan nyo? Pero ito, yung sinabi mo na hindi mo feel na deserve mo yung tagumpay na na-experience mo. Feel ko, ano lang naman imposter syndrome lang naman yun, di ba? Lahat naman tayo may ganun. Pero ang mindset ko sa ganyan na feeling, anisip ko lagi, okay, di ko deserve to, wala akong pake kung totoo o hindi. Yan yung nararamdaman ko. Ang importante, kung anong gawin ko dun sa nabigay sa akin, na ipagpala sa akin. Kailangan, ang dami na naming na-affect ng mga tao sa mga kanta namin. Ang dami rin namin alam ng musicians na that fell victim to their egos. Became assholes, became hard to work with mga nagiging diva. They think they're better than everyone else. So to start with, ako inisip ko lagi, always stay humble no matter how hard it is. Just as long as you make sure that you're trying. Yung mga ganun, dun sa mga ano lang, parang you don't deserve this, so work to deserve it. Parang ganun. Yun yung mindset ko sa ganyang. Naalala ko dati, naging head chef ako at age 24. Hindi ko deserve yung bagay na yun. So, tinrabaho ko siya backwards. To deserve it. Alam mo yun, to deserve it. Kailangan kong gumaling. Kailangan best. Nasunog ako doon, pre. Figuratively, na-burnout ako. And literally, nasunog din ako doon. Di ba? Alam niyo yun, di ba? Yung nararamdaman ko, imposter syndrome din, mas less yung ngayon. Pero still, nandun talaga yung bagay na yun. Pero I think lahat tayo. And I think, kapag meron ka imposter syndrome, it keeps you humble. Mahirap siyang mahirap isipin na, bakit ba ako pinapanood ng mga to? Sino ba ako? Talaga mamaya na i-offer ako sa buhay nila. Actually, mas okay yun kesa, akong pinakamagaling, ako ang top. Mas pipiliin ko pa rin magkaroon dahil na imposter syndrome kaysa maging diva. Ayun, pare, maraming salamat sa kwentuhan. Napakaganda. Thank you, pare. Salamat. Sana nag-enjoy kayo. And salamat din sa pagluluto niyo, pare. Wait lang. 1 minute na lang, okay. Sige, pinapakat na tayo ni Kia, di ba? Maganda pa ang kwentuhan natin. Pero nga, again, maraming salamat sa inyo. Mga inaanak, sana nag-enjoy kayo. Lahat sila nag-enjoy. Ako rin naman nag-enjoy. At ano yun? Baka meron kayong gusto i-promote, pare? Please stream our album. Yes. Self-titled album on Spotify, Apple Music, all digital streaming platforms. And please follow us on our social media at Lola Amor Music sa Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Yan. And hope to see you in one of our future shows. And maraming salamat, Ninong Rai! Maraming salamat! Ang galing mo talaga, Ninong Rai! Thank you. Lahat ng link nasa baba. So, ilan seconds pa yan? 5. Ito, makakat na to. So, gusto ko sabihin natin, Guys, binigyan kami ni Ninong Ray ng gift. So, di pa alam ng band. I will show it to them. Hello! Guys, galing kay Ninong Ray. Oh, what is this? Yo, Dibs! Dibs! oh wait. Ano kaya? Pronounce it, go. National! Blade Works. Oh! It's a band. Uy, may Band-Aid. Wow! These are great stickers. Oh my god, wait, is it? Oh my god. Yes, careful. Yeah. Yo! That's a nice. Ninong Rai X Lola Amor. Ninong Rai X Lola Amor. That's a nice. Yan ah. 1, 2, 3, galing. Grabe, galing. Go. Yeah. Kailangan papel eh. Sino may papel? Yes. Push cut. Yan ah. Okay, maraming salamat, Ninong Rai. Wow. Dibs. 1, 2, 3.